Ang babae ay patungo na sana sa eroplano papuntang Jeju Island upang hinga ng kasal ng kanyang nobyo. Pagdating niya sa check-in counter, nagulat siya nang malaman na na-upgrade siya ng libre sa business class. Lalo siyang naging sabik dahil dito, kaya agad niyang kinuha ang kanyang telepono upang i-record ang sandaling ito. Dahil unang beses niyang maupo sa business class, naging mausisa ang babae sa paggalugad ng kung ano-anong bagay. Bukod pa rito, sinabi rin niya sa flight attendant na malapit na siyang hinga ng kasal. Humiling pa siya sa flight attendant na mag-record ng pagbati para sa kanya. Pagkatapos mag-record, masayang inimbitahan ng babae ang lalaking katabi niya upang makisali, ngunit malamig siyang tinanggihan nito. Inakala ng dalawa na isa lamang itong pagkakataong pagkikita sa biyahe, ngunit hindi nila alam na nakatakda na ang kanilang kapalaran. Pagbaba niya ng eroplano, pumunta ang babae sa supermarket upang bumili ng mga sangkap na lulutuin para sa kanyang nobyo. Hindi niya inaasahan na pagdating pa lamang niya ay nasaksihan niya ang kanyang nobyo na mariing hinahalikan ng ibang babae. Mas lalo pang nakakatawa sa masamang paraan dahil ang ibang babae ay ang flight attendant na nag-record lamang ng pagbati kani-kanina. Si Doohee, sa sobrang galit, ay hinabol at binugbog ang kanyang nobyo mula sa loob ng kwarto pababa sa hagdanan. Samantala, tumakbo ang flight attendant habang sumisigaw, tinatanong kung hindi ba raw sinabi ng nobyo na hiwalay na sila ng kanyang dating nobya. Dahil sa selosang eksena, napatingala ang mga kumakain sa ibaba na parabang nanunood sila ng isang dramatikong palabas sa telebisyon. Kabilang sa mga nanonood ay ang lalaking katabi ni Doohee sa eroplano. Siya si Haekyung, isang psychologist. Pumunta siya sa Jeju Island upang tulungan ang isang babaeng broken-hearted. Nang makita niya ang selosang tagpo, nag-cruise lamang siya ng mga braso at pinanood ito. Naaawa ang kanyang pasyente kay Doohee kaya tahimik siyang lumapit upang sundan ang kwento. Pati ang ibang diners ay lumapit din upang manood. Kalma namang tinanong ni Doohee si Young-dong kung bakit siya nangaliwa. Inamin nito na matagal na siyang nababagot sa kanilang relasyon. Sinabi rin niyang ayaw na niyang sumagot kapag nakikita ang mga mensahe nito sa telepono. Nakakapagod na raw ang pakikipag-date dito. Ang pinakamatindi pa ay sinabi niyang ayaw niyang sabayan siyang kumain. Nang marinig yun, labis na nasaktan at nagalit si Doohee. Sa loob ng maraming taon, iniiwasan niyang kainin ang mga paborito niyang pagkain para lamang umayon sa panlasa nito. Lahat ay ginawa niya upang alagaan ang kanilang pag-ibig, ngunit hindi man lang pinahalagahan ang kanyang sinseridad. Kaya inanunsyo niya ang kanilang paghihiwalay at tumalikod upang umalis. Naawa ang babaeng pasyente kay Doohee kaya hinikayat niya ang lahat na pumalakpak at bumati sa kanya. Pinilit pa niya ang doktor na tulungan ang kawawang babae. Dahil sa presyon ng lahat ng naroroon, napilitan si Haekyung na magmaneho upang habulin si Doohee. Pagdating niya, nakita niyang nakatayo ito sa isang mapanganib na bangin. Inakala niyang gagawa ito ng masama sa sarili. Kaya sumigaw siya at mabilis na tumakbo upang hilahin ito palayo. Nagulat si Doohee at umiwas sa bagay na biglang sumugod sa kanya. Dahil dito, nasobrahan sa reaksyon si Haekyung at nahulog siya sa dagat. Agad siyang sinagip ni Doohee. Ipinaliwanag niyang nakatayo lamang siya roon upang makalanghap ng sariwang hangin. Tinanong niya kung bakit ginawa nito yun. Kaagad matapos niyang magsalita, nakita niyang dumadaloy ang dugo mula sa ulo nito pababa sa leeg. Nawalan ito agad ng malay. Kaya nagpanik siya at dinala ito sa ospital. Sa kabutihang palad, bahagyang pinsala lamang sa ulo ang tinamo ni Haekyung at agad siyang nagising. Dahil sa matinding pagkagilty, bumili siya ng bagong damit para rito. Siya pa mismo ang naghatid sa kanya sa paliparan. Kahit naging isla na ng mga nabigong puso ang Jeju para kay Doohee, nagpa siya pa rin siyang manatili ng isang gabi upang pakalmein ang kanyang damdamin. Naalala ni Haekyung ang sinabi ni Doohee habang nakaupo ito sa tabi ng kanyang kama sa ospital. Sinabi nito na sa pag-ibig, ang taong iniiwan ang laging mas nasasaktan. Dati rin siyang iniwan ng kanyang nobya kaya lubos siyang nakiramay kay Doohee. Sa sandaling yun, nakaupo si Doohee sa loob ng kotse at iniisip kung saan siya pupunta. Dati-rati, naging mainit ang lungsod na ito dahil sa kanyang minamahal. Ngunit ngayon naging malamig at iba dahil sa pagkawala ng pag-ibig. Nagpa siya siyang kumain sa labas upang mabawasan ang kanyang kalungkutan. Paglabas niya ng kotse, nasalubong niya si Haekyung. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit siya bumalik, ngunit mahinahon niyang tinanong si Doohee kung nais nitong maghapunan kasama siya. Agad niyang hinanap ang mga masasarap at mamahaling kainan sa paligid. Ngunit iginiit ni Doohee na ay parada ang kotse sa gilid ng daan at sinabi niya ngayong gabi, ang pagkain sa bangkita ang babagay sa kanyang damdamin. Sinubukan niya itong kumbinsihin ngunit nabigo, kaya napilitan siyang sumang-ayon. Sa simula, inakala niyang walang espesyal sa street food. Ngunit nang malasahan niya ang unang kagat, lihim siyang namangha dahil napakasarap nito. Habang kumakain, palihim na nagbayad si Haekyung. Nagtaka rin siya kung bakit hindi nito tinanong kung bakit hindi siya sumakay sa eroplano. Sinabi ni Doohee na inakala rin niyang naawa lamang ito sa kanya. Nang marinig yun, mabilis niyang ipinaliwanag na nais lamang niyang maghapunan kasama siya. Habang pinag-uusapan nila kung saan sila magpapahinga ngayong gabi, masiglang nagbida ang may-ari ng kainan na may mura at dekalidad na motel doon.
Pagkatapos kumain, nagrente sila ng tig-isang kwarto upang magpahinga. Matagal na nakahiga si Haekyung sa kama ngunit hindi siya makatulog. Bigla niyang narinig si Do-hee na lasing sa labas. Napatunayang nakatayo pala siya sa walang lamang swimming pool habang sumisigaw at tumatawa. Pinayuhan niya si Do-hee na pumasok, ngunit hindi siya sumunod. Sa huli, nagpasya siyang tumalikod at umalis. Hindi inaasahan, may malakas na ingay sa likuran niya. Si Do-hee ay diretsyong nahulog sa lupa. Pamatak ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Agad na inactivate ni si Haekyung ang kanyang pagiging psychologist. Maingat niya siyang inakay palabas ng sakit na kanyang nararamdaman. Kinabukasan ng umaga, naghanda ang dalawa para lumipad pabalik sa Seoul. Gusto ni Do-hee na pasalamatan si Haekyung, kaya nangako siyang ililibre niya ito ng pagkain pagbalik nila sa Seoul. Tumanggi si Haekyung at inisip na hanggang doon na lamang ang kanilang pagkikita. Gayunpaman, iginiit ni Do-hee na gusto niyang suklian ang kabutihan nito. Tiniyak niya na pagkain lamang ang kanilang gagawin. Hindi niya tatanungin ang tungkol sa trabaho o personal na buhay nito. Kaya sinabi niya na kapag ang bagong kanta ni TJ ay naging una sa chart, magkikita sila sa Daraong Seafood Restaurant sa 8:00 ng gabi. Sinabi niya yon dahil alam niyang imposible. Pagbalik nila sa Seoul, bumalik ang dalawa sa kani-kanilang normal na buhay. Binigyan ng amo si Do-hee ng isang mahirap na gawain. Kailangan niyang makumbinsi ang isang bayani na lumahok sa kanilang programa. Ipinakita ng babaeng CEO kay Do-hee ang isang video ni Haekyung na humuhuli sa isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip na tumakas sa gitna ng kalsada. Ibinunyag din ng babaeng CEO na ang bayani ay isang psychiatrist. Ngayon, naging personalidad si Haekyung na gustong kunin ang bawat istasyon ng telebisyon. Kailangan ng kumilos agad ni Do-hee upang maimbitahan niya ito. Ngunit sa video, masyadong malayo ang anggulo kaya hindi niya malinaw na makita ang mukha nito at hindi niya ito makilala. Kaya tinanong niya ang kanyang boss kung mayroon ba itong larawan ng bayani. Sinabi ng boss na napakapribado ng lalaking ito kaya walang makuhang litrato tungkol sa kanya online. Kahit ang mga librong isinulat niya ay walang impormasyon o larawan niya. Walang nakakaalam ng tunay niyang hitsura. Nagpasya si Do-hee na ipatawag ng kanyang assistant ang ospital ni Haekyung. Ngunit tinanggihan agad ang paanyaya. Kaya nag-email ng personal si Do-hee kay Haekyung upang muli siyang imbitahan. Ngunit matapos itong basahin, nanahimik lamang si Haekyung at hindi nag-reply. Dahil naiinis na si Do-hee, nagpadala siya ng ikalawang email. Iniisip niya na bastos ang pagbasa ng mensahe nang hindi sumasagot. Kung tatanggi si Haekyung, dapat sinabi niya ng malinaw. Matapos basahin ang email, nagalit at natawa si Haekyung. Sumagot siya na isa siyang napakahinang producer, tulad ng pangkaraniwang palabas na ginagawa niya. Dahil napahiya, agad na sumagot si Do-hee ng masasakit na salita. Tinawag pa niya si Haekyung na walang hiya. Sinabi ni Haekyung na may personality disorder si Do-hee at pinayuhan siyang pumunta sa pinakamalapit na psychiatric ward para magpatingin. Lalong tumindi ang alitan ng dalawa, hanggang sa magpasya silang magkita agad upang personal na magtalo. Agad na nakilala ng boss ni Do-hee ang lalaking nasa harap niya bilang ang guest na sinusubukan niyang makuha. Kaya mabilis siyang yumuko at paulit-ulit na humingi ng tawad kay Haekyung. Samantala, pumunta si Do-hee sa ospital upang suran si Haekyung sa assistant nito. Sinabi niya na masyadong mayabang si Haekyung at mahilig mang maliit ng iba. Sa sandaling yon, biglang sumigaw ang assistant ni Haekyung. Ipinahayag niya na ang bagong kanta ni TJ ay umakyat sa unang pwesto sa chart. Biglang naalala ni Do-hee ang kanilang usapan ni Haekyung. Mahigit kaunti sa kalahating oras na lang bago mag-8:00 ng gabi. Wala na siyang oras para asikasuhin ang masungit na doktor. Kaya mabilis siyang nagmaneho papunta sa lugar ng usapan. Pagbalik ni Haekyung, natanggap din niya ang balita na umabot talaga sa una ang kanta ni TJ. Hindi niya inakalang tututo ang sinabi niyang biro. Ayaw sana niyang pumunta sa tagpuan. Maging siya ay nagduda kung nagkaaberya ba ang network. Sa mga oras na yun, nagmamaneho si Do-hee sa gitna ng daan nang bigla niyang mapagtantong masyado siyang nagmadali. May kutob siyang pinagtripan lamang siya ni Haekyung sa oras ng tipanan. Habang nag-aalinlangan pa siya, biglang binangga ng ibang sasakyan ang likuran ng kanyang kotse. Hindi siya makapaniwala na ang nakabangga ay si singer TJ. Nag-iwan ito ng business card at sinabi sa kanyang kontakin siya agad kung may problema. Biglang napatingin si Do-hee sa disenyong isda sa suot na shirt ni TJ at naalala ang seafood market kung saan niya unang nakilala si Haekyung. Kaya nagtungo siya diretsyong sa pinakamalapit na night market. Nang itaas ni Do-hee ang kanyang tingin, nakita niya si Haekyung na nakatayo sa kabila ng kalsada. Iaaya sana siya nito sa isang malapit na restaurant upang tikman ang sikat na putahe. Ngunit sinabi ni Do-hee na dahil siya ang gustong manlibre, siya ang pipili ng kainan. Hinila niya si Haekyung papunta sa isang maliit na pwesto upang bumili ng bibimbap. Mukhang nagdududa si Haekyung sa lasa ng bibimbap kaya maliit na bahagi lamang ang kanyang in-order. Mabait siyang pinaalalahanan ni Do-hee na pagsisisihan niya ito pag naubos niya ang pagkain. Pagkatapos bumili ng pagkain, dinala niya ito sa isang malapit na gusali upang namnamin ang tanawin sa gabi. Para hindi mapaalis ng mga gwardya, pumasok siya ng palihim habang hindi sila nakatingin.
Pinaandar pa niya si Hekyang na sumunod sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang paraan, kalmado lamang na binati ni Hekyang ang mga gwardya at naglakad ng maayos na parabang normal lang ang lahat. Habang kumakain sila ng bibimbap at pinagmamasdan ng tanawin, sinabi ni Do-hee na maraming taon na ang nakalipas mula nang madalas din siyang pumunta roon upang kainin ang putaheng ito. Nakatutok ang buong atensyon ni Hekyang sa bibimbap. Hindi niya inasahan na ang simpleng pagkain ay pwedeng maging napakasarap. Pagkatapos ng 3 subo, ubos na ang kanyang bahagi. Pero nagugutom pa rin siya. Kaya tinarget niya ang mangkok ng halo-halong kanin ni Do-hee. Itinuro niya ang eroplanong lumilipad sa himpapawid at kunwari sinabi na may mga bulalakaw. Habang nakapikit si Do-hee at nagdarasal, mabilis niyang ninakaw ang kanin at agad na kinain ito. Pagkatapos nilang manood ng tanawin sa gabi, dinala siya ni Do-hee sa isang restaurant upang kumain ng sea urchin. Nang makita niyang hindi masyadong malinis ang restaurant, nagduda siya. Ngunit matapos malasahan ang unang kagat, agad niyang binuwi ang kanyang pag-aalinlangan. Masaya si Do-hee dahil nagustuhan niya ang pagkain. Ngunit napansin ni Hekyang ang bahagyang lungkot sa mga mata niya. Batay sa kanyang profesional na kutob, nahulaan niya na dati siyang nagpupunta roon kasama ang kanyang ex-boyfriend. Nagulat si Do-hee sa kanyang hula at hindi napigil ang magkwento na dati raw siyang umaakyat sa rooftop kasama ang isang ex-boyfriend na nagngangalang Jae-hyuk upang panuorin ang tanawin sa gabi. Pagkatapos ay pumupunta sila roon upang kumain ng sea urchin. 6 na taon silang magkasama kaya inakala niyang magpapakasal sila at magkakaroon ng mga anak. Gayunman, noong araw na aalis dapat si Jae-hyuk upang mag-aral sa ibang bansa, nakatanggap siya ng mensahe ng pakikipaghiwalay. Mula noon, tuluyan itong naglaho nang hindi nagbigay ng paliwanag. Tapat ding inamin ni Hekyang na nagkaroon din siya ng pag-ibig na tulad noon. Pareho silang nagdadala ng parehong lungkot hanggang ngayon. Natapos ang pagkain, nagpasalamat si Do-hee kay Hekyang dahil sa pakikinig. Pagkatapos, iminungkahi niyang huwag na silang magkita muli sa hinaharap. Dahil alam na nila ang hindi magagandang bahagi ng nakaraan ng isa't isa, mabuting itigil na nila ang anumang koneksyon. Nang marinig yun, bahagyang nadismaya si Hekyang. Habang naglalakad si Do-hee, lumingon siya upang paalalahanan siyang mag-ingat sa hinaharap. Umaasa siyang hindi na ito muling magkakaroon ng concussion. Nanambalik muli ang tahimik na pamumuhay ng dalawa. Ipinagpatuloy ni Do-hee ang misyon niyang imbitahan si Hekyang na lumahok sa programa. Kaya pumunta siya muli sa klinika nito. Nang lumabas si Hekyang upang tingnan ng isang pasyente, napansin ni Do-hee ang pangalan ng isang restaurant sa isang papel na isinulat ng assistant. Marami itong sangay. Dahil hindi tiyak ni Do-hee kung aling sangay ang pinuntahan ni Hekyang, kailangan niyang hanapin ang bawat isa. Sa oras na yun, hindi niya inaasahan na ang taong nang iwan sa kanya maraming taon na ang nakalipas ay biglang babalik sa bansa. Bukod pa roon, pumunta pa ito sa kanyang kumpanya. Alam ng kanyang boss ang ginawa nitong pag-abandona noon. Iyon ang nagdulot sa kanya ng matinding sakit kaya sinabi ng boss ni Do-hee kay Jae-hyuk na huwag na itong magpakita sa harap niya dahil maaari nitong muling ibalik ang dating sugat. Subalit sinabi ni Jae-hyuk na matapos niyang pumunta sa ibang bansa, napagtanto niyang pagkakamali ang iwanan si Do-hee. Ngayon ay nais niyang itama ang kanyang pagkukulang. Nalaman din niya na kakahiwalay lamang ni Do-hee sa kanyang nobyo. Wala nang ibang lalaki sa tabi niya. Sa kabilang banda, dumaraan din si Hekyang sa katulad na sitwasyon. Hindi niya inasahang ang pasyenteng pupunta sa kanya ay ang kanyang ex-girlfriend. Nag-alala si No Yoo-on na hindi siya nito kakausapin kaya gumamit ito ng ibang pangalan upang makagawa ng appointment. Tinanong niya ang babae kung ano ang pakay nito. Tapat na sinabi ni No Yoo-on na gusto niyang magkabalikan sila. Malinaw pa rin kay Hekyang ang dahilan ng pakikipaghiwalay nito noon, dahil inakala nitong masyado siyang boring. Minahal nila ang isa't isa ng walang away o argumento. Minsan pa nga'y inisip nitong hindi siya minamahal ni Hekyang. Ngayon, sinabi nitong bata pa siya noon at hindi pa niya alam ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Ngunit nagalit si Hekyang dahil nagsalita ito na para bang wala namang seryosong nangyari. Kaya nagpasya siyang tumayo at pumunta sa banyo upang kumalma. Dahil dito, hindi niya namalaya na dumating si Do-hee. Nagtanong si Do-hee sa receptionist at nalaman niyang nagpa-reserve si Hekyang ng mesa roon. Ngunit nang hanapin niya ito sa loob, hindi niya ito nakita kahit saan. Umuwi siyang may daladalang pagkadismaya. Pagbaba niya, narinig niyang nasa kanyang apartment ang kanyang ina. Mula pagkabata, lagi nang lumalabas ang kanyang ama kasama ang ibang babae. Araw-araw umiyak at nagdusa ang kanyang ina dahil dito, ngunit tumatanggi itong magpa-divorce. Hindi na talaga ito kaya ni Do-hee at takot siyang mapag-isa kasama ang kanyang ina. Bumalik siya sa kanyang kotse upang humanap muna ng makakain. Biglang may kumatok sa bintana. Siya yun si Jae-hyuk, ang nobyong nang iwan sa kanya ng maraming taon. Ang hindi inaasahang pagkikita ay nagbigay kay Do-hee ng kalituhan, ngunit ang pinakagusto niyang malaman ay ang paliwanag. Nais niyang malaman kung bakit siya iniwan ng walang paalam. Sinabi nitong hindi raw niya kayang magpaalam ng harapan noon kaya text message lamang ang nagawa niya. Ngayon ay nakiusap ito ng kapatawaran at nais muling magsimula. Ngunit para kay Do-hee, huli na ang lahat. Hindi niya matanggap ang pabago-bagong pakikipaghiwalay at pakikipagbalikan.
Ang tanging nais niya ay makalayo agad sa taong yun. Kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa restaurant. Sa daan ay naipit siya sa trapiko. Dahil sa galit at sama ng loob, hindi na siya makapaghintay ng isa pang segundo. Kaya bumaba siya ng kotse at naglakad. Sa parehong oras, umuwi si Haekyung at nagulat nang makita ang kanyang ina sa loob ng kanyang bahay. Matagal na siyang iniwan ng kanyang ina noon para sa kanyang karera. Malamig na ang relasyon ng kanyang ama at ina. Pagkatapos pumanaw ng kanyang ama, lalo siyang napuno ng galit at sama ng loob sa kanyang ina. Dahil ayaw niyang makasama itong mag-isa, palihim siyang lumabas ng bahay at inimbitahan ng kanyang kaibigan na kumain sa labas. Habang hinihintay niya ang kaibigan, nakita niyang pumasok si Do-hee. Tinulungan niya itong alisin ang mga talulot ng cherry blossom sa buhok nito. Nagtaka siya at tinanong kung bakit ito hingal na hingal. Gusto lang talaga ni Do-hee na agad lumabas upang kumain at mabawasan ang kanyang masamang pakiramdam. Ngunit sinabi ng staff na wala ng bakanting upuan. Dahil wala ng choice, lumabas siya ng restaurant. Pagkalakad niya ng ilang hakbang, hinabol siya ni Haekyung at hinila pabalik. Inanyayahan niya itong kumain muli kagaya ng dati. Ang totoo, biglang naging abala ang kaibigan ni Haekyung kaya inimbitahan niya si Do-hee na kainin ang nakalaan sana para sa kanilang dalawa. Iyon na ang ikatlong beses na kumain sila ng magkasama. At sa pagkakataong ito, si Haekyung naman ang nagdesisyon sa lahat. Pinakain niya si Do-hee sa paraan niya. Una, pinasingot niya ito ng aroma, pagkatapos ay pinaobserba ang itsura ng pagkain, at sa huli, pinadahan-dahan niyang ipatikim ang bawat kagat. Ngunit buong araw nang hindi kumakain si Do-hee, wala siya sa mood para namnamin ang pagkain. Sa halip, mabilis niyang kinain ito upang mabawasan ang gutom. Ang itsura niya ay nakapagpatawa kay Haekyung. Napagtanto niyang tuwing kumakain siya kasama si Do-hee, nagiging mas magaan ang kanyang pakiramdam. Nang mabusog na si Do-hee, gumanda rin ang mood niya. Nagsimula siyang magreklamo kay Haekyung na dahil sa trabaho, kailangan niyang makipag-ugnayan sa isang baliw na tao. Ayon sa kanya, ang lalaking hindi pa niya nakikita kailanman ay isang seryosong may sakit sa pag-iisip. Nagrereklamo rin si Haekyung na may isang baliw na babae raw na palagi siyang inaabala. Lagi siyang sinisiraan at tinatakot ng walang dahilan. Kapag iniisip pa lang niya, nakakatakot na para sa kanya. Sa mga sandaling yon, hindi pa alam ng dalawa na ang tinutukoy nilang baliw ay sila ring dalawa. Pinayuhan pa ni Do-hee si Haekyung na mag-ingat sa ganoong klaseng babae. Mas mabuting huwag niya itong pansinin ng lubusan. Sa parehong sandali, nakita ni Haekyung ang lalaking nasa katabing mesa na tumayo at lumabas. Ilang beses na niyang nakita ang lalaking yun doon. Sa bawat pagpunta nito, umuorder ito ng 2 steak, ngunit uupo lamang at iiyak ng malungkot. Sa pagiging doktor, naramdaman ni Haekyung na dumaranas ang lalaki ng matinding psikolohikal na trauma. Nag-alala siya na baka makagawa ito ng masama sa sarili. Kaya sinabi niya kay Do-hee na kumain muna ito at babalik siya agad. Pagbalik ni Haekyung, hindi niya ipinaliwanag ang nangyari. Nagpatuloy sila sa pagkain at pag-uusap. Sa harap niya, lubos na naging kampante si Do-hee. Hindi niya napigil ang magkwento tungkol sa kanyang ex-boyfriend na muling nagpakita. Nagkataon na may kaparehong problema rin si Haekyung. Pinatunayan ng dalawa na hinding-hindi na sila babalik sa kanilang mga ex. Nang pareho na silang muntik malasing, biglang sinabi ni Do-hee na sana yun na ang huling beses nilang pagkikita. Kapag nagkita man sila sa kalye sa hinaharap, dapat magpanggap silang hindi magkakilala. Idiniin din ni Haekyung na kahit magkita pa sila ng walang plano, hindi nila dapat isipin na ito ay kapalaran. Layunin nito na maiwasan ang anumang hindi kinakailangang damdamin. Kinabukasan, nagising si Do-hee upang pumasok sa trabaho. Ngunit hindi niya inaasahan na darating si Jae-hyuk sa kanilang kumpanya. Inutos ng boss na gumawa ng programa sina Do-hee at Jae-hyuk ng magkasama. Iminungkahi naman ng boss na itigil ang lahat ng mabababang kalidad na programa at dagdagan ang mga mataas na kalidad upang mapaganda ang imahe ng kumpanya. Sinabi rin nito na kung hindi makumbinsi ni Do-hee ang doktor na lumahok, mapipilitan siyang makipagtulungan kay Jae-hyuk upang gumawa ng programang pangmedikal na impormasyon. Tiyak si Do-hee na makukuha niya si Haekyung. Kaya hiniling niya sa boss na tanggalin si Jae-hyuk. Binigyan siya ng boss ng 2 araw upang kumilos. Kapag hindi niya nakuha si Haekyung sa loob ng 2 araw, mawawala sa ere ang programa. Makikita pagkatapos si Do-hee na nakalugay ang buhok at nakasuot ng sexing pulang damit habang papunta sa klinika ni Haekyung. Agad na nag-text ang assistant kay Haekyung. Mahigpit na binalaan ni Haekyung ang assistant na kung pagbalik niya ay nasa loob pa si Do-hee, tatanggalin niya ito kagad. Dahil sa babala, nagkunwari ang assistant na bukas lamang ang klinika sa umaga at pinayuhan si Do-hee na bumalik na lamang sa ibang oras. Sa mga sandaling yon, may pasyente si Haekyung. Ito ang parehong lalaking umiiyak sa restoran noong isang araw. Iniligtas siya ni Haekyung nang papunta na sana ito sa paggawa ng isang mapanganib na bagay. Dahil sa payo ni Haekyung, pumayag din ang lalaki na magpagamot. Ikinwento niyang ang dahilan kung bakit palagi siyang pumupunta sa restoran ay dahil nung nabubuhay pa ang kanyang asawa, gustong-gusto nito ang steak doon. Noon, nakatakda silang maghapunan doon. Nauna siyang dumating at matagal na naghintay, ngunit hindi dumating ang kanyang asawa.
Dahil natatakot siyang lumamig ang steak, minadali niya ang asawa na pumunta kaagad. Dahil nagmamadali, tumawid ang asawa sa kalsada at tumakbo sa pulang ilaw. Naaksidente ito habang tumatawid. Lubos ang pagsisisi ng lalaki. Iniisip niyang kung hindi niya minadali ang asawa, hindi sana ito na aksidente. Pinilit siyang pakalmayan ni Haekyung at ipinaalala na minadali lamang niya ang asawa dahil gusto niyang makakain ito ng mainit na steak. Hindi yun kasalanan niya at siguradong ayaw ng asawa niya na mabuhay siya sa habang buhay na paghihirap. Kaya pinayuhan siya ni Jaekyung na huwag na niyang sisihin ang kanyang sarili. Sa kabilang pangyayari, isang araw na lamang ang natitira kay Do-hee upang maimbitahan si Haekyung na sumali sa programa. Maaga pa lamang ay pumunta na si Do-hee sa klinika upang hintayin siyang makita, ngunit nang tumalikod lamang siya sandali upang tumawag, lumabas na si Haekyung. Nang marinig niyang pumunta ito sa isla upang magpagamot, tuluyan siyang nawalan ng pag-asa. Pagbalik ni Do-hee sa kumpanya, nakita niyang may inimbitang panauhin si Jaekyung para sa palabas at ito ay ang ex-girlfriend ni Haekyung. Inutusan ng boss si Do-hee na tanggapin ang pagkatalo at kailangan niyang personal na ihayag ang pagkansela ng palabas, ngunit tumayo siya sa sofa at buong lakas na inihayag na ipagpapatuloy niya ang programang ito. Naniniwala siyang balang araw ay sisikat ang ganitong uri ng palabas. Pinayuhan siya ni Jaekyung na huwag nang magsayang ng oras. Bukod dito, inisip niyang ang muling pagkikita at paghihiwalay ng dalawa ay itinakda ng kapalaran. Iginiit ni Do-hee na ang tunay na kapalaran ay ang pagkikita sa hindi inaasahang lugar at hindi inaasahang pagkakataon, hindi yung sinasadya at pilit na paghahabol sa isang tao. Nagawa na lamang ni Jaekyung na ayain si Do-hee na kumain kasama niya bukas upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Nagset siya ng tagpuan nila sa alas 7 ng gabi sa isang steakhouse. Kasabay nito, dumating din si Nuyon kay Haekyung. Determinado siyang magkabalikan sila. Nagkataong nagset din siya ng tagpuan kasama si Haekyung sa alas 7 ng gabi sa steakhouse. Dumating si Do-hee sa steakhouse ng tamang oras, ngunit sinisisi niya ang sarili dahil tinanggap niya ang paanyaya ni Jaekyung. Matapos ang mahabang pakikipaglaban sa sarili, nagdesisyon siyang umalis at naglakad-lakad mag-isa sa kalapit na night market. Dumating din si Haekyung sa steakhouse. Nang huminto siya ng ilang segundo sa harap ng pinto, napagtanto niyang hindi na siya maaaring makipagbalikan sa kanyang ex-girlfriend. Kaya tumalikod siya nang may matibay na pasya at umalis. Walang direksyong naglakad si Do-hee sa kalsada. Habang nararamdaman niyang mag-isa siya, bigla niyang nakita si Haekyung. Akala niya ay simpleng pagkakataon lamang yon. Ngunit sinabi ni Haekyung na hindi yun aksidente kundi kapalaran. Nangyari pala na matapos umalis si Haekyung sa steakhouse, naalala niya ang komportableng pakiramdam ng pagkain kasama si Do-hee. Kaya nagdala siya ng pag-asang maaaring swertihin siyang matagpuan ito. Pinuntahan niya ang observation deck at ang maliit na restorang dinala siya ni Do-hee noon, ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Hindi niya inaasahang makikita niya ito sa kalsada. Ang tatlong sunod-sunod na pagkikita ay nagbigay kay Do-hee ng pakiramdam na kakaiba ang kapalaran nilang dalawa. Kaya iminungkahi niyang maaari silang maging magkaibigan at lumabas upang kumain ng sabay. Mukhang gusto ni Haekyung ang ganitong uri ng relasyon kaya iminungkahi niyang gumawa sila ng grupo para lamang pag-usapan ng pagkain. Hindi sila magkokontak ng pribado o magpapalitan ng pera. At syempre, walang pag-ibig o anumang malapit na ugnayan. Biniro ni Do-hee na hindi naman si Haekyung ang ideal type niya kaya hindi siya mahuhulog dito. Ipinaliwanag ni Haekyung na pareho na silang nasaktan ng malalim. Mula sa masayang pagkain kasama ang taong mahal nila hanggang sa pagsasara ng kanilang relasyon ng may sakit. Dahil dito, ang dating masarap na pagkain ay naging mahirap lunukin. Mahirap para sa kanila ang makakita ng taong pareho ang panlasa, at ayaw niyang maging masakit o nakakabagot ang pagkain. Lubos na naunawaan ni Do-hee ang pakiramdam na yun kaya masaya niyang tinanggap ang alok ni Haekyung. Bigla niyang naalala na naiwan niya ang kanyang bag sa steakhouse nang siya ay nagmamadaling umalis. Dahil ayaw ni Do-hee makita si Jae-hyuk, hiniling niyang ihatid siya ni Haekyung pauwi. Upang hindi ibunyag ang kanyang personal na impormasyon, bumaba siya sa bus nang may kaunting distansya mula sa bahay. Pagkaalis ni Do-hee, natuklasan ni Haekyung na naiwan niya ang singsing sa bus. Dahil hindi niya alam ang eksaktong tirahan ni Do-hee, pansamantala niyang itinabi ang singsing bago matulog. Pareho silang masaya dahil nakatagpo sila ng bagong kaibigan. Sa kabilang banda, umiiyak si Nuyoon dahil sa lamig ng pagtrato sa kanya ni Haekyung. Samantala, ibinalik ni Jae-hyuk ang bag na naiwan ni Do-hee sa kumpanya. Malinaw na naunawaan ng babaeng CEO ang relasyon ni Haekyung at Do-hee. Matapos mag-isip, inakala niyang ang isang taong emosyonal tulad ni Jae-hyuk ay hindi basta-basta mang-iiwan ng girlfriend ng walang dahilan, kaya pinag-inalaan niyang may dahilan sa kanilang paghihiwalay noon. Mukhang may lihim na itinatago si Jae-hyuk. Bigla siyang nagalit at sinisi ang kanyang boss dahil binubuksan nito ang nakaraan. Sinabi niyang iniisip lamang niya kung paano mapapanatili si Do-hee. Paglabas ni Jae-hyuk ng kumpanya, bigla niyang hinawakan ang kanyang leeg dahil nahirapan siyang huminga. Mabilis niyang ininom ang gamot na dala niya. Unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan.
Kinabukasan, pumayag si Haekyang na makipagkita kay Jaehyuk upang humingi ng tawad dahil sa nangyari kahapon. Sinabi rin niyang umaasa siyang malinaw sa pagitan nila ang tungkol sa trabaho at pag-ibig. Kaya niyang makipagtulungan dito, ngunit ayaw niyang pag-usapan ang pag-ibig. Ayaw na niyang magkabalikan. Ipinaliwanag ni Jaehyuk na ang paghiwalay noon ay dahil sa pangangailangan. Ngunit sinabi ni Do-hee na matagal nang tapos ang lahat at wala na siyang nararamdaman para dito. Ngayon ay hindi na siya interesado malaman ang dahilan ng pakikipaghiwalay nito noon. Pagkaalis ni Do-hee, isinara ni Jaehyuk ang pinto at tumawag sa isang tao. Sinabi niyang hindi na siya makapaghintay pa. Gusto ni Haekyang na sabihin kay Do-hee ang lahat sa pag-asang mapatawad siya dahil ayaw niya itong mawala. Habang namimili ng prutas sina Do-hee at ang babaeng CEO, inihalin tulad nito ang mga lalaki sa prutas. Kailangang tingnan ng mga babae kung pareho ba ang panlabas at panloob ng isang lalaki. Ang ibig niyang sabihin ay baka umalis si Jaehyuk dahil sa hindi maiwasang dahilan, ngunit hindi na unawaan ni Do-hee ang nakatagong kahulugan ng mga salitang iyon. Pagbalik ni Do-hee sa bahay, nakita niyang naroon ang kanyang ina. Ang naghatid pala sa ina niya ay si Jaehyuk. Sandali lamang itong nagpakita at agad ding umalis. Samantala, sinimulan ng ina ni Do-hee na payuhan siyang magbalikan sila ni Jaehyuk. Para sa kanyang ina, maganda ang kalagayan at pinanggalingan ni Jaehyuk kaya ito ang tamang lalaki para pakasalan ni Do-hee. Ayaw na itong pakinggan ni Do-hee, kaya uminom siya kasama ang babaeng CEO. Pag-uwi niya ng lasing, nakita niyang nakatayo si Haekyang sa malapit at may hinahanap. Napag-alaman niyang dinala pala nito ang singsing upang isauli sa kanya. Ipinaliwanag ni Haekyang na nadaan lang siya kaya ibinalik niya ang singsing. Dahil mukhang lasing si Do-hee, inalok pa niya itong ihatid pauwi. Bigla na lang lumapit si Do-hee at bahagyang idinikit ang sarili sa kanya. Ipinaalala nito na bawal silang makaalam ng personal na impormasyon ng isa't isa. Kapag wala silang nalalaman tungkol sa isa't isa, mas malaya nilang may papahayag ang kanilang nararamdaman. Kinabukasan ng araw ng kanilang dinner date. Sa mungkahi ng assistant, dinala ni Haekyang si Do-hee sa isang lugar na nag-iihaw. Magkakapareho ang kanilang panlasa at pananaw pagdating sa pagkain kaya masaya silang kumain at napakagaan ng kanilang loob. Pagkatapos kumain, nagkaroon ng isang laro ang restaurant para sa pagdiriwang ng opening day. Masiglang sumali ang mga customer upang manalo ng stuffed animal. Para kay Haekyang, masyadong kabata-bata ang laro, ngunit si Do-hee ay mahilig sa mga penguin kaya hindi niya nakayanan ng tukso ng higanteng stuffed penguin. Kaya agad siyang sumali. Sa isang suntok lamang, nakuha niya ang pinakamataas na puntos. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, may pumasok na lalaking maskulado at tinalo ang kanyang record. Nang hinayang siya na hindi niya nakuha ang regalo. Sa sandaling yun, sumigaw si Haekyang at lumabas mula sa kumpulan ng tao. Nais niyang tuparin ang hiling ni Do-hee. Ginamit niya ang buong lakas upang suntukin ang makina at matagumpay niyang nabasag ang bagong record. Nagsigawan ang mga tao sa tuwa. Dahil sa sobrang kasiyahan, nakalimutan nilang bawal nilang magkaroon ng pisikal na kontak at nagyakapan sila. Nang imungkahi ng MC na maghalikan sila bilang selebrasyon, dali-dali nilang ipinaliwanag na hindi sila magkasintahan. Sa sandaling yun, tumunog ang telepono ni Haekyang. Nakakuha siya ng mensahe mula sa kaibigan na sinisira ng mga creditors ang gym ni No Yoon. Dahil sa kagipitan, iniwan niya si Do-hee at nagmamadaling umalis. Pagdating sa gym, naitabig niya ang lalaking nananakit sa kanyang dating kasintahan at nailigtas niya ito mula sa kamay ng mga nangongolekta ng utang. Ngunit hindi pa rin kalmado si No Yoon kaya gusto nitong mapag-isa. Tinanggihan niya ang alok na manatili roon sina Haekyang at ang kaibigan nito. Samantala, nagiinom si Do-hee at nakikipag-usap sa stuffed penguin. Sinabi niyang sinubukan niya ang bawat uri ng pag-ibig ngunit palagi siyang nabibigo. Pati si Haekyang ay umalis sa gitna ng kanilang pagkikita. Habang nagrereklamo siya, bigla siyang hinarap ni Haekyang. Nang makita niyang lasing si Do-hee, gusto niya itong tulungan tumayo. Ngunit gusto ni Do-hee patunayan na hindi siya lasing kaya tumanggi siya. Tumayo siya ngunit nawala ng balanse at napahulog sa mga bisig ni Haekyang. Ay nalalayan siya ni Haekyang gamit ang isang kamay, habang ang isa naman ay pinulot ang stuffed animal. Bigla namang lumitaw ang ina ni Haekyang. Napag-alaman niyang sinadya nitong puntahan sila dahil sinabi ng kaibigan ni Haekyang na mayroon nitong pribadong dinner kasama ang isang babae. Ayaw nang magpaliwanag ni Haekyang sa kanyang ina. Kaya nagsinungaling siya at sinabing girlfriend niya si Do-hee. Bigla namang iniabot ng kanyang ina ang bago nitong librong inilathala. Sinabi rin nitong umaasa siyang muli niyang makikita si Do-hee. Habang sumasakay sila sa kotse, nagtataka si Haekyang kung bakit hindi tinanong ni Do-hee kung bakit siya nagsinungaling sa kanyang ina. Ngunit tinupad ni Do-hee ang pangako na hindi siya magtatanong tungkol sa personal na buhay ni Haekyang. Ngunit kung nais nitong magkwento, handa siyang makinig. Pagkagising ni Do-hee, naalala niya ang nangyari kagabi. Niyakap niya si Haekyang para magdiwang at pagkatapos ay nalasing at napasubsob sa mga bisig nito. Malinaw na lumampas yun sa kanilang kasunduan. Naging magulo ang kanyang isipan, ngunit may bahagyang kilig siyang naramdaman. Sa kumpanya, sinubukang makipagtulungan ni Jaehyuk kay Do-hee para sa isang programa. Inanyayahan pa niya si No Yoon na sumali.
Si No Yoon ay isang kilalang internet celebrity dahil sa kanyang kagandahan. Ngunit ayaw ni Do-hee na gumawa ng programa kasama sila. Nangako si No Yoon na tutulungan niyang makakuha ang unang episode ng 1,000,000 likes dahil iimbitahan niya si Haekyung. Hindi nakapagpigil si Do-hee sa alok na yun kaya pumayag siya. Pag-uwi ni Do-hee, napansin niya ang librong ibinigay ng ina ni Haekyung. Sa pagbukas niya ng unang pahina, nabasa niya ang mga malalapit na tagpo ng pangunahing lalaki at babae. Dahil dito, hindi niya napigil ang isipin ang sarili at si Haekyung na magkayakap. Sa pagbalik sa realidad, naguluhan si Do-hee sa kanyang naiisip. Bigla, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Haekyung na iniimbitahan siyang maghapunan. Matapos ang isang masayang hapunan, naglakad at nag-usap ang dalawa. Kahit na hindi nila binanggit ang mga pribadong bagay tungkol sa isa't isa, palagi silang nakakahanap ng mga paksang maaari nilang pag-usapan. Magaang at masaya ang kanilang naging atmosphere. Dahil sa presensya ni Haekyung, naging mas maliwanag ang araw-araw ni Do-hee. Inilagay niya ang positibong enerhiya na yun sa kanyang trabaho. Buong determinasyon siyang naghangad na makalikha agad ng isang sikat na programa. Gayunman, sa panahong ito, ang balita tungkol sa utang ni No Yoon ang naging pangunahing paksa sa mga paghahanap. Napansin ng babaeng CEO na si No Yoon ay pinapunan ng opinyon ng publiko. Dahil sa hindi magandang sitwasyon, hiniling niya kay Do-hee na agad kanselahin ang nalalapit na pagre-record. Iginiit ni Do-hee na ang taong may utang ay ang ina ni No Yoon. Kaya magiging hindi makatarungan na ipaako kay No Yoon ang bigat ng opinyon ng publiko. Dahil dito, sina Do-hee at Jae-hyuk ay kusang nakipagkita kay No Yoon. Nangako siya na ipagpapatuloy pa rin ang paggawa ng programa ayon sa plano. Inaasahan niyang hindi masyadong maapektuhan si No Yoon sa kanyang emosyon. Nabasa rin ni Haekyung ang balita. Dahil sa kanyang pag-aalala, pumunta siya upang komportablehin si No Yoon. Ginamit nito ang pagkakataon upang hilingin sa kanya na sumali sa programa kasama siya. Dahil matindi ang batikos ng publiko sa kasalukuyan, hindi na siya makapagpatuloy pumunta sa gym. Wala rin siyang natatanggap na paanyaya upang lumahok sa iba pang programa. Upang maibalik ang kanyang reputasyon, kailangan niyang sumikat muli sa pamamagitan ng programa ni Do-hee. Kaya kailangan niya ang tulong ni Haekyung. Hindi inaasahan ni Haekyung na makalipas ang napakaraming taon, si No Yoon ay iniisip pa rin lamang ang kanyang career at sariling interes. Naramdaman niyang sobra ang kanyang pag-aalala kaya umalis siya ng galit. Sa oras na ito, labis na nais makita ni Haekyung si Do-hee. Ngunit naalala niya ang kanilang kasunduan na hindi sila mag-uusap tungkol sa mga pribadong bagay. Kaya kinailangan niyang pigilan ang kagustuhang maglabas ng saloobin. Sa oras na yun, kumakain si Do-hee kasama ang isang kasamahan sa trabaho. Alam ng babaeng kasamahan na mayroon siyang espesyal na kasamang kumakain. Bukod pa rito, sa tuwing binabanggit ni Do-hee ang taong yun, napapansin niyang masaya ito na parang umiibig. Dahil dito, nahulaan ng babaeng kasamahan na may nararamdaman si Do-hee para sa taong yun. Habang nasa restroom si Do-hee, ginamit ng kasamahan ng kanyang telepono upang magpadala ng mensahe kay Haekyung. Bago umalis, inimbitahan ng kasamahan si Do-hee na magkampang kinabukasan. Sinabi rin itong sasanduan niya si Do-hee ng maaga kinabukasan. Kinaumagahan, dumating silang dalawa sa camping site. Nagdahilan ng kasamahan na bibili ng alak at iniwan si Do-hee mag-isa. Hindi nagtagal, nakita ni Do-hee na dumarating si Haekyung roon. Akala niya ay pagkakataon lamang yon. Ngunit agad niyang ipinakita ang isang mensahe, patunay na siya mismo ang nag-imbita sa kanya na pumunta. Naintindihan niyang agad na ito ay plano ng kanyang kasamahan. Dahil nandoon na siya, nagpunta siya upang maghanda ng pagkain para sa ihawan. Hindi inaasahan, mahusay magluto si Haekyung. Samantala, walang karanasan sa pagluluto si Do-hee. Kaya kusang loob niyang tinanggap ang simpleng gawain ng pag-iihaw ng karne. Gayunman, hindi sinasadyang nasunog ang kanyang damit. Agad na tumakbo si Haekyung upang apulahin ang apoy para sa kanya. Sa kaguluhan, natamba ang dalawa. Aksidenteng napahigi si Do-hee sa ibabaw ni Haekyung. Ang posisyong yun ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Kahit siya ay nagduda kung hindi lang ba niya inalis ang apoy sa kanyang damit, kundi pati ang pag-apoy ng damdamin sa kanyang puso. Pagkatapos kumain at uminom, komportableng nagkwentuhan ang dalawa. Nais sana ni Do-hee na may dumaan na bulalakaw upang makapaghiling siya. Ngunit nanatiling kalmado si Haekyung. Dahil dito, tinanong niya kung bakit hindi niya gustong malaman ang kanyang hiling. Sumagot siya na ang hindi pag-uusisa sa pribadong bagay ng isa't isa ay bahagi ng kanilang napagkasunduang patakaran. Naramdaman ni Do-hee ang kaunting pagkadismaya, kaya agad niyang iminungkahi na tapusin na ang kanilang samahan sa pagkain. Inamin niyang nilabag niya ang patakaran at lumampas sa hangganan. Hindi yun agad kayang tanggapin ni Haekyung. Ngunit sa sumunod na segundo, ipinaliwanag ni Do-hee na yon ay isang linya mula sa aklat ng kanyang ina. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag at napatawa. Pagkatapos, nakahanap ng dahilan si Do-hee para bumalik sa tent. Napagtanto niya na mayroon na siyang nararamdaman para kay Haekyung. Natatakot siyang baka hindi na siya makaalis sa relasyong ito. Kaya gusto niya sanang tapusin na ito ng mas maaga. Ngunit sa huli, hindi niya nagawang sabihin ang katotohanan.
Matapos kumalma, lumabas siya muli ng tent. Biglang tumawag si Jae-hyuk. Nalaman pala nito mula sa kasamahan na nasa kampang siya kasama ang isang lalaki. Kaya tinawagan niya ito para tanungin kung sino ang lalaking yun. Ngunit tumanggi si Do-hee na sumagot at malamig na ibinaba ang tawag. Nagpahayag siya kay Haekyung na hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang dating nobyo. Noon, si Jae-hyuk ang kasama niya sa pinakamagandang panahon ng kanyang kabataan. Kung aalisin si Jae-hyuk sa mga alaala niyang yun, pakiramdam niya ay mawawala rin ang kanyang sarili nung siya ay nasa 20 taong gulang. Pinagaan ni Haekyung ang loob niya sa pagsasabing kahit wala si Jae-hyuk sa panahong yun, sisikat pa rin siya. Hindi niya kailangan ng sinuman para magningning. Naramdaman ni Do-hee na ang pakikipag-usap kay Haekyung ay parang pagtanggap ng psychotherapy. Tinanong niya ito kung ano ang trabaho niya. Sinabi lamang niya na nagbabahagi siya batay sa sarili niyang mga karanasan at hindi niya ibinunyag ang tunay niyang propesyon. Pagbalik ni Do-hee sa tapat ng kanyang pintuan, nakita niya si Jae-hyuk na naghihintay sa kanya. Ayaw niyang magsayang ng oras sa kanya, kaya binalaan niya itong huwag na siyang hanapin muli. Bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay. Determinado itong malaman kung sino ang lalaking nakasama niyang magkampang. Sa sandaling yun, lumitaw si Haekyung na may inis na ekspresyon. Lumapit siya at inutusan si Jae-hyuk na bitiwan si Do-hee. Tinanong ni Jae-hyuk kung sino ang lalaking ito. Nagsinungaling si Do-hee at sinabi na kasintahan niya si Haekyung. Binalaan ni Haekyung si Jae-hyuk na huwag nang maging bastos kay Do-hee sa hinaharap. Kung hindi, hindi niya ito palalampasin. Pagkatapos ay dinala ni Haekyung si Do-hee sa convenience store upang gamutin ang pulang marka sa kanyang pulsuhan. Agad na naantig si Do-hee sa kabaitan ni Haekyung. Alam niyang lalo pang lumalakas ang nararamdaman niya. Sa katunayan, nakabuo na rin ang damdamin si Haekyung para kay Do-hee nang hindi niya namamalayan. Habang naghihintay ng pasyente, nagbasa siya ng nobela. Lumitaw ang mga eksenang puno ng pag-iibigan sa pagitan ng pangunahing lalaki at babae. Biglang sumulpot ang isang imaheng pantasya sa kanyang isip. Sa imaheng yun, ang babaeng tauhan sa nobela ay naging si Do-hee. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Pagkatapos ay sumayaw silang dalawa sa ilalim ng paglubog ng araw. Umikot sila at naghalikan. Napakaganda ng lahat, parang isang fairy tale. Sa oras na yun, inimbitahan ni Do-hee si Noo-yoon at ang iba pa sa isang pulong upang maghanda para sa pagre-record. Pagkatapos ng pulong, kusang inimbitahan siya ni Noo-yoon na kumain. Nagpasalamat si Noo-yoon dahil hindi pinansin ni Do-hee ang mga masamang balita tungkol sa kanya at binigyan siya ng pagkakataong makabalik sa programa. Pati rin iminungkahi niya na magtawagan silang magkapatid. Labis na natuwa si Do-hee na mayroon siyang panibagong kaibigang makakausap ng komportable. Habang kumakain, tinanong ni Do-hee si Noo-yoon kung talagang kilala nito ang psychiatrist na si Haekyung. Sinabi ni Noo-yoon na si Haekyung ay dati niyang kasintahan. Sinisikap daw niyang kumbinsihin itong lumahok sa programa. May nararamdaman pa rin siya para sa kanya, kaya umaasa siyang magkaroon sila ng mas maraming pagkakataong magka-interaksyon dahil sa programang yun. Tinanong din ni Noo-yoon si Do-hee kung may gusto ba siyang lalaki. Biglang naisip ni Do-hee si Haekyung at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling yun, nakatanggap ng text message ang telepono ni Noo-yoon. Napatingin si Do-hee nang marinig niya ang tunog. Laking gulat niya nang makita na si Haekyung ang lalaki sa lock screen. Itinaas pa ni Noo-yoon ang kanyang telepono upang ipagmalaki na mas gwapo ang dati niyang kasintahan sa totoong buhay kaysa sa larawan. Lubhang nagulat si Do-hee at pansamantala siyang hindi nakapagsalita. Hindi niya inakalang ang lalaking nagpapakaba sa kanya ay ang istriktong psychiatrist na yun. Bukod pa rito, siya rin ang lalaking hindi pa nakalilimutan ni Noo-yoon. Higit pa roon, alam ni Do-hee na galit si Haekyung sa kanya bilang producer ng programa. Kapag nalaman nitong ang kasama niyang kumakain araw-araw ay ang producer na kinaiinisan niya, lalo lamang magiging alanganin ang kanilang relasyon, kaya nagpasya siyang huwag na itong makita. Ngunit hindi niya inaasahan na paglabas niya mula sa banyo, nakita niya si Haekyung na nakatayo sa tabi ni Noo-yoon. Lumalabas na sinadya ni Noo-yoon na papuntahin si Haekyung doon upang makilala ang producer at kumbinsihin itong sumali sa show. Ngunit hindi kayang harapin ni Do-hee ang magulong sitwasyon na yun. Kaya mabilis siyang nagtago sa likod ng billboard at tumakbo palayo. Pag-uwi niya, magulo ang kanyang puso. Kung mas sinusubukan ni Do-hee na huwag isipin si Haekyung at ang relasyon nito sa kanyang dating kasintahan, lalo naman niyang hindi mapigil ang maalala ito. Ang bawat sandali mula nang magkakilala sila hanggang ngayon ay malinaw na bumabalik sa kanyang isipan. Ang pag-ibig na hindi pa man nagsisimula ngunit napilitan siyang bitawan ay nagdulot sa kanya ng pighati at panghihinayang. Upang matapos ang kaguluhan, nag-text siya kay Haekyung para magkita. Sabik si Haekyung sa itinakdang pagkikita, ngunit nadatnan niya si Do-hee na puno ng mabibigat na iniisip. Pinilit ni Do-hee na sabihin ng mahinahon na hanggang dito na lamang ang kanilang pagsasama. Dahil hindi niya kailanman tunay na naunawaan ang lalaki, sinabi niyang wala silang kinabukasan at ayaw na niyang magsayang pa ng oras. Pagkatapos magpaalam ni Do-hee, humilig siya sa balikat ng babaeng CEO at napaiyak ng todo. Dahil kailangan niyang bitawan ng isang taong tunay niyang minahal, alam niyang kakailanganin niya ng oras upang makalimot.
Akala ni Hekyang ay nagdesisyon si Do-hee ng padalos-dalos dahil sa damdamin, kaya balak niyang hintayin itong kumalma bago hikayating huwag sumuko sa relasyon. Ngunit nang makita niyang umalis na si Do-hee sa kanilang group chat, agad siyang kinabahan. Naalala niya ang mga sinabi nitong hindi niya alam ang anumang bagay tungkol sa kanya. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa bahay ni Do-hee. Pagkakita sa kanya, agad niyang ibinigay ang kanyang business card. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili. Sinabi niyang kung nais siyang kontakin sa hinaharap, maaari siyang tumawag sa numerong nakasulat doon anumang oras. Naiintindihan ni Do-hee ang nararamdaman niya, ngunit ayaw niyang malaman nitong siya ang producer na kinamumuhian niya. Ayaw din niyang makialam sa relasyon nito sa kanyang dating kasintahan, kaya malupit niyang sinabi na hindi siya interesado sa kanya. Ayaw niyang malaman ng kahit ano tungkol sa kanya. Hindi maunawaan ni Hekyang ang biglaang pagbabago, kaya iginiit niyang malaman ang dahilan. Alam ni Do-hee kung ano ang pinakamahalaga kay Hekyang, kaya sinabi niya ang isang kasinungalingan upang iwasan siya. Ikinwento niyang bigla siyang nahiya habang kumakain kasama niya. Nang marinig ito, nasaktan si Hekyang. Ngunit hindi niya alam na pag-uwi ni Do-hee, hindi ito tumigil sa pag-iyak. Nagsimula na ang opisyal na pagre-record ng programang kolaborasyon kay No Yoo-eun. Ngunit sa tuwing nakikita ni Do-hee si No Yoo-eun, naaalala niya si Hekyang. Kaya sinadya niyang iwasan si No Yoo-eun upang maiwasan ang problema. Napansin ni No Yoo-eun na nagbago ang ugali ni Do-hee, ngunit hindi niya alam ang totoong dahilan. Dahil dito, tuluyan ang lumayo si No Yoo-eun kay Do-hee. Sa oras na ito, si Hekyang ay nasa gitna ng matinding pagkabigo. Wala na siyang interes sa kahit ano. Sa panahong yun, dumating si Jae-hyuk sa klinika. Napag-alaman na nahulaan niya na hindi magkasintahan sina Do-hee at Hekyang dahil ipinakita yon ang reaksyon ni Do-hee. Sinabi ni Jae-hyuk na ang dating nobya niya ay si Do-hee, at siya rin ang producer na paulit-ulit na nag-imbita sa kanya sa programa. Sa huli, binabalaan ni Jae-hyuk si Hekyang na huwag ligawan si Do-hee. Upang makumpirma ang katotohanan, hiniling ni Hekyang sa isang kaibigang stylist sa programa na hanapin ang litrato ng producer. Nang matuklasan niyang ang producer sa litrato ay ang kasama niyang kumakain sa hapunan, agad siyang nabulabog at nalito. Sinabi rin ng kaibigan na kasalukuyang ginagawa ni Do-hee ang programa kasama sina No Yoo-eun at Jae-hyuk. Kaya nais niyang makipagkita kay Do-hee upang linawin ang lahat. Umaasa siyang hindi siya kamuhian nito. Gayunpaman, tumayo siya sa harap ng bahay ni Do-hee ng matagal, ngunit hindi pa rin ito lumabas. Nagsimula ang opisyal na pagre-record ng kolaborasyon. Labis na nasiyahan si Do-hee sa performance ni No Yoo-eun. Habang nagtatrabaho, napansin niyang maluwag ang kagamitan sa pagre-record na nakasabit sa itaas. Nang muntik na itong mahulog, mabilis na tumakbo si Do-hee upang itulak si No Yoo-eun palayo. Hindi inaasahan, tumakbo rin si Jae-hyuk upang protektahan siya. Dahil dito, nagasgas ang kanyang braso. Dahil sa malakas na impact, nawala ng malay si No Yoo-eun sa lugar. Sa oras na yun, biglang may lumitaw na matandang kakilala sa klinika. Siya ang senior na nawala ng 5 taon. Agad na tinanong siya ni Hekyang kung bakit siya nawala ng ganoong katagal. Ngunit isang bagay lamang ang sinabi niya kay Hekyang. Jae-hyuk ay isang mapanganib na tao. Hindi maaaring hayaan ni Hekyang na saktan ni Jae-hyuk ang taong pinahahalagahan niya. Lumalabas na sa panahon ng pagkawala ng senior, namuhay siya na parang isang taong walang tirahan. Madalas na lumilitaw si AG sa lugar na tinitirhan ni Do-hee, at matagal na niya itong kilala. Nang makita niyang dumedalaw si Jae-hyuk kay Do-hee, natakot siyang baka mapahamak ito. Dahil alam niya kung anong klaseng tao si Jae-hyuk, nagmadali siyang puntahan si Hekyang upang balaan nito. Pagkatapos nitong sabihin yon, tumanggi siyang sagutin pa ang anumang tanong. Tumayo lamang siya at umalis. Biglang nakatanggap si Hekyang ng tawag mula sa isang kaibigan. Ipinagbigay alam na nawala ng malay si No Yoo-eun at dinala sa ospital. Agad na tumakbo si Hekyang papunta roon at nakita si Do-hee. Pareho silang hindi makapagsalita habang nagkakatitigan sa isang alang-inang katahimikan. Nang magising si No Yoo-eun, agad niyang niyakap si Hekyang. Hindi na iwasan ni Do-hee ang magselos. Agad niyang tinalikuran ang eksena at umalis. Sa kabilang silid ng ospital, nasaksihan ni Jae-hyuk ang tagpong yun sa pagitan ni Hekyang at Do-hee. Lumalabas na siya ang nanggulo sa kagamitan sa pagre-record upang mangyari ang insidente. Layunin niyang magkaroon ng pagkakataon sina Hekyang at No Yoo-eun na magkabalikan. Sa ganoong paraan, hindi nalalapit si Hekyang kay Do-hee. Sinundan ni Hekyang si Do-hee palabas. Pagkatapos ay binalaan niya itong mag-ingat kay Jae-hyuk. Ngunit naniniwala si Do-hee na matagal na niyang kilala si Jae-hyuk. Sigurado siyang hindi ito masamang tao. Sa kabaligtaran, nagseselos pa rin siya sa yakap ni Hekyang at No Yoo-eun. Kaya pinaalalahanan niya si Hekyang na bumalik at alagaan ang kanyang dating nobya. Nang magising si No Yoo-eun, nakita niyang natutulog si Hekyang sa tabi ng kanyang kama. Naalala niya ang nakaraan, kung kailan maalaga rin itong tumabi sa kanya. Noong panahong yon, natutulog din ito sa tabi ng kanyang higaan tulad ngayon. Nang hinayang siya sa pagkawala ng lalaking tunay na nagmahal sa kanya, pagkatapos niyang ma-discharge mula sa ospital, agad niya itong propanarin.
Ngunit mariing tinanggihan yun ni Haekyung dahil wala na siyang nararamdamang pag-ibig para sa kanya. Dapat manatili lamang ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. Masakit na sinisi ni Noyoon ang nakaraan. Kahit nung sila ay magkasintahan pa, kahit magbakasyon siya at hindi siya kausapin ng ilang araw, kahit pumunta pa siya sa ibang lalaki, palagi siyang matiisin at maunawain. Kaya kahit ilang beses siyang nasaktan, gusto pa rin niya itong ibalik sa kanyang buhay. Kahit alam niyang hindi na siya mahal ni Haekyung, ipinahayag pa rin niyang hindi siya susuko kailanman. Humingi ng paumanhin si Haekyung at tiniyak na hindi na sila maaaring magkabalikan. Pagkatapos ay nagpaalam siya at nagpunta kay Do-hee. Galit si Haekyung dahil palaging nasa paligid ni Do-hee si Jae-hyuk. Ngunit nag-aalala rin siya para sa kaligtasan nito. Hindi siya isang malamig na taong walang pangangailangan sa pag-ibig. Ang totoo, nakalaan na ang kanyang pag-ibig kay Do-hee. Sa oras na ito, nakikipag-usap si Do-hee sa kanyang mga kasamahan upang makahanap ng isang psychiatrist para sa programa. Habang wala pa silang nakikitang angkop, biglang lumitaw si Haekyung. Malakas niyang ipinahayag na handa siyang sumali sa programa. Hindi inaasahan ni Do-hee na alam na ni Haekyung ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Mabilis na humingi ng tawad si Do-hee sa kanya dahil itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos niyang magsalita, agad namang nag-confess si Haekyung. Sinabi niyang sobra niya itong na-miss at mahal na mahal niya ito kaya hindi na niya mapigilan ang sarili. Matapos magpahayag ng damdamin, muli niyang inimbitahan si Do-hee na mag-dinner. Umaasa siyang makatatanggap ng sagot mula rito. Naalala ni Do-hee na ang dalawang relasyon niya noon ay parehong natapos sa kalagitnaan. Kaya hindi siya sigurado kung siya at si Haekyung ay magtatagal at magkakaroon ng masayang kinabukasan. Napagtanto ni Haekyung na hindi naman siya ayaw ni Do-hee, kulang lang ito sa tiwala sa pag-ibig. Kaya nagpasya siyang manatili sa tabi nito hanggang sa magtiwala ito at pumayag na maging sila. Pagkatapos mag-confess, pumasok si Haekyung sa trabaho ng magaan ang loob. Pero biglang dumating si Noyoon at sinabihang dapat niyang tawagan ang ina niya dahil malubha na ang sakit nito. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital at doon niya lamang nalaman na may terminal cancer ang kanyang ina. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang balita. Sinisi niya ang ina dahil hindi siya nito kinontak sa loob ng maraming taon. Pero sa totoo lang, ang galit niya ay mula sa matagal na pananabik para sa pagmamahal. Sinubukan niyang kumalma at pumasok sa kwarto. Nakita niyang nakatingin ang ina sa isang recipe book. Lumalabas na hindi pa nito kailanman nalutuan siya ng kahit isang pagkain. Ngayon, umaasa itong may oras pa siya para ipagluto ang anak. Hindi kinaya ni Haekyung ang masakit na katotohanan, kaya tumakbo siya palabas ng kwarto, naupo sa hallway, at napahagulgol. Nasa ospital din noon si Do-hee. Ginamit ni Jae-hyuk ang dahilan na nasugatan siya dahil kay Do-hee upang pilitin itong samahan siya sa check-up. Paglabas nila ng ospital, patuloy niya itong sinusundan at nagyayayang kumain. Pero sinabi ni Do-hee na tapos na sila at hindi na sila dapat magkita. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Do-hee at ipinaliwanag kung bakit siya biglang nawala noon. Malubha raw ang sakit ng kanyang ina at wala siyang oras para magpaliwanag noon. Ngayon daw ay kaya na niyang bigyan ng masayang buhay si Do-hee, kaya nakiusap siyang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Umiling si Do-hee at tapat na sinabing hindi na mahalaga sa kanya ang dahilan ng hiwalayan nila. Kahit noong mahirap pa siya, tunay niyang naramdaman ang kaligayahan. At ngayon, kahit wala siyang boyfriend, kaya niyang mabuhay ng maayos. Kaya ang hiling niya ay maghiwalay na sila nang walang anumang natitirang tali ng emosyon. Pagbalik sa kumpanya, ipinakilala ng female CEO ang plano na imbitahan sina psychologist Haekyung at Noyoon para sa isang love and food program, gagamitin ang pagkain upang pagalingin ang pusong nasaktan. Pagkatapos maplantsa ang plano, agad na tinawagan ni Do-hee si Haekyung at inimbitahan ito sa meeting. Gustong makita agad ni Haekyung si Do-hee kaya sabi niya, pupunta siya ngayong araw. Pero nauna nang dumating si Noyoon kay Do-hee at sinabing gusto rin ito si Haekyung. Tahasan niyang inudyukan si Do-hee na maging karibal niya. Paalala ni Do-hee, nakaschedule dapat si Noyoon na pumunta sa kumpanya ngayon para sa meeting, pero tumanggi itong dumalo dahil daw busy siya. Ipinahayag ni Do-hee ang pagkadismaya sa ugali ni Noyoon. Pagkatapos ay lumabas siya sa harapan ng building upang salubungin si Haekyung. Pagpasok nilang magkasabay, hinarang sila ni Jae-hyuk na may hindi magandang ekspresyon. Ipinahayag nitong isa rin siya sa mga kalahok sa programa at gusto niyang makipagpulong. Pagkatapos ng meeting, nagdaos ang kumpanya ng welcome party para kay Haekyung. Agad na tinawagan ni Jae-hyuk si Noyoon. Lumabas na lihim silang nagkakaisa upang paghiwalayin sina Haekyung at Do-hee. Dumating si Noyoon sa party at sinadyang maupo sa tabi ni Do-hee. Sa mga salita nito, palagi niyang binabanggit ang pagiging malapit nila ni Haekyung. Samantala, sinasadya naman ni Jae-hyuk na kontrahin si Haekyung. Naging sobrang tensyonado ang atmosphere sa pagitan nilang apat. Nagpaalam si Do-hee para kumuha ng sariwang hangin upang makatakas. Samantala, tinawag ni Jae-hyuk ang hairstylist sa labas. Magpinsan pala sila. Hiningi ni Jae-hyuk na huwag nitong ibunyag ang tunay niyang pagkatao dahil noon, nagkunwari siyang mahirap sa harap ni Do-hee. Hanggang ngayon, hindi alam ni Do-hee ang tunay na estado ng pamilya nito.
Nagtaka ang pinsan kung bakit, sa tagal ng relasyon nila, hindi man lang nakilala ni Do-hee ang ina ni Jae-hyuk. Ipinaliwanag ni Jae-hyuk na kung makilala ni Do-hee ang ina niya, lalo lamang itong magiging miserable dahil hindi pumapayag ang pamilya niya na makipagrelasyon siya sa babaeng normal lang ang pinanggalingan. Hindi nila namalaya na narinig ito ni Do-hee. Kahapon, sinabi rin niyang dahil sa pagkakasakit ng kanyang ina kaya sila naghiwalay. Pero ngayon, may bago na namang dahilan. Sa tagal nila, pakiramdam ni Do-hee ay hindi niya kailanman tunay na nakilala si Jae-hyuk. Sinubukan pa sana nitong magpaliwanag pero tinalikuran ito ni Do-hee at sinampal, dahil buong akala niya ay totoo ang lalaking minahal niya, yun pala ay niloko lang siya nang hindi niya alam. Naglakad siya sa ilalim ng malakas na ulan, wasak ang puso. Nahihiya siya dahil pinagkatiwalaan niya ang maling tao. Nalulungkot siya dahil tuwing umiibig siya, puro sakit lang ang natatanggap niya. Bigla na lamang na sinundan ni Haekyung si Do-hee at ginamit ang kanyang coat upang takpan siya mula sa ulan. Pagkatapos noon, dinala niya ito sa kanyang klinika upang magpahinga ng kaunti. Pagkaraan, nagluto pa siya ng masarap na pagkain upang aliwin ito. Umiyak siya at sinabi na matagal na niyang binitiwan ang lumang pag-ibig na yon, at inakala niya na kahit papaano ay nagkaroon siya ng magagandang taon ng kabataan. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay nasayang ang kanyang kabataan sa isang walang kwentang lalaki. Inalo ni Haekyung si Do-hee na ang pagmamahal na ibinigay nito ay nagmula sa sinseridad, tulad niya. Kahit alam niyang isa siyang program producer at nakipag-argumento ito sa kanya sa email, hindi niya mapigil ang mahalin ito. Sa narinig niyang yun, nakaramdam si Do-hee ng kaunting lungkot at pagkatamis. Napaluha siya. Mahinahon niyang pinunasan ang luha nito at niyakap siya ng marahan. Nang tuluyan ang kumalma ang damdamin ni Do-hee, iniabot ni Haekyung ang kanyang kamay sa kanya. Sinabi niya na umaasa siyang maaari itong makasama niya, at mula ngayon, ang kanilang relasyon lamang ang dapat nitong intindihin. Hinawakan din niya ang kamay nito, at inamin niyang matagal na siyang may nararamdaman para sa kanya. Pinipigilan lang niya ang kanyang emosyon dahil hindi siya naglalakas loob na tawirin ang linya. Biglang may naunawaan si Haekyung. Noong nagkampang sila ng magkasama, nabanggit nitong tumawid siya sa linya. Ngayon lamang niya naintindihan na ang ibig nitong sabihin ay matagal na itong may nararamdaman para sa kanya. Tinukso pa niya ito na mahusay talaga itong magtago ng damdamin, ngunit dahil doon, lalo niya itong nagustuhan. Matapos nilang tapat na sabihin ang kanilang saloobin, opisyal nilang kinumpirma ang kanilang relasyon. Sa pag-uwi, buong tapang na hinawakan ni Haekyung ang kamay ni Do-hee. Tahimik na kaligayahan ang kumalat sa kanilang mga puso. Kasabay nito, nagiinom sina Jae-hyuk at No-yoon upang maibsan ang kanilang bigat ng loob. Pareho nilang inakalang sila ang pinaka-nakakaunawa sa kanilang mga dating minamahal, ngunit hindi nila inasahan na kahit gaano kalaki ang kanilang pagsisikap, hindi pa rin nila nagawang mailigtas ang lumang pag-ibig. Desidido si No-yoon na huwag sumuko. Nais niyang makipagkompetensya ng patas kay Do-hee dahil sigurado siyang sa huli ay mapupunta sa kanya si Haekyung. Samantala, balisa si Jae-hyuk dahil malapit na niyang tuluyang mawala si Do-hee. Araw-araw siyang nabubuhay sa kawalan ng kapanatagan ng walang nakakaalam. Kaya pumunta siya sa kanyang pinsan upang uminom at maglabas ng damdamin. Sinabi niya na hindi niya kayang pakawalan si Do-hee. Hiniling niya sa pinsan niya na pakiusapan si Haekyung na makipagkita sa kanya upang mag-usap. Hindi na matiis ng pinsan ni Jae-hyuk na makita siyang naghihirap kaya inimbitahan niya si Haekyung na uminom sa labas. Naroon din si Jae-hyuk noong oras na yon. Sa una ay nagsalita siya ng walang galang kay Haekyung, ngunit kalaunan ay inamin niyang sumuko na siya at nakiusap na alagaan nitong mabuti si Do-hee. Hindi natuwa si Haekyung na itinuring ni Jae-hyuk si Do-hee na parang pag-aari niya, kaya nagpasya siyang gumamit ng paraang panlalaki upang harapin ito. Lasing na lasing niya si Jae-hyuk hanggang sa mapahigi ito sa sahig. Pagkatapos ay tumayo si Haekyung at umalis ng may pag-aalipusta. Kasabay nito, nakiusap ang pinsan sa ngalan ni Jae-hyuk. Sinabi nitong napagdesisyonan na ni Jae-hyuk na pakawalan si Do-hee, ngunit kailangan lang nito ng kaunting oras. Umaasa siyang hindi magiging masyadong malamig si Do-hee sa kanya. Sumagot si Do-hee na huli na para sabihin pa ang mga bagay na yon. Umaasa lamang siya na mula ngayon, wala nang anumang ugnayan ang dalawa. Nang nagsimula ang pagkuha ng palabas, ginampanan ni Do-hee ang tungkulin ng isang producer habang kinakausap si Haekyung. Magalang ang kanyang asal ngunit napakalayo ng pagtrato. Hindi ito matanggap ni Haekyung dahil kahapon lamang ay kinumpirma nila ang kanilang relasyon, ngunit ngayon ay para silang mga estranghero. Nag-text siya upang sisihin itong masyado siyang malamig sa kanya. Ipinaliwanag nito na ayaw niyang malaman ng kanyang mga kasamahan ang tungkol sa kanilang relasyon dahil maaari itong magdulot ng problema. Gayunman, pakiramdam niya ay hindi gaanong kapanipaniwala ang dahilan nito. Habang nagtatampo pa siya, bigla itong tumayo sa pintuan ng dressing room at kumandat sa kanya ng may lambing. Agad siyang napanatag, nagpasya siyang igalang ang desisyon nito. Magkasama sina Haekyung at No-yoon sa palabas, ngunit nakakadama siya ng matinding hindi pagkakomportable sa pagitan nila. Sinadya ni No-yoon na ibunyag sa kamera na dati silang nag-iibigan. Tumingin si Haekyung kay Do-hee nang may pagkalito. Samantala, tinitigan naman ni No-yoon si Do-hee ng kakaiba.
Naramdaman ni Do-hee ang matinding hindi komportable, ngunit dahil sa kanyang profesionalismo, nagpatuloy siya sa pagkuha. Pagkatapos ng filming, inimbitahan ni Noo-yoon si Haekyung na kumain. Hindi siya pinansin ni Haekyung at dumiretso siya kay Do-hee. Sinabi niyang nais niyang ihatid ito pauwi. Alam ni Do-hee na pupunta si Haekyung sa ospital upang dalawin ang kanyang may sakit na ina, kaya nagpanggap siyang kasintahan nito at sumama sa kanya. Gayunman, nang buksan nila ang pinto ng silid ospital, nadatnan nilang nakaupo na si Noo-yoon sa tabi ng kama at nakikipag-usap sa ina ni Haekyung. Inabot ni Do-hee ang bulaklak at magalang na bumati. Ipinakilala rin ni Haekyung si Do-hee sa kanyang ina bilang kanyang kasintahan. Lalo pang naging mas nakakailang ang atmosphere. Nakita ng ina ni Haekyung na nauna roon si Noo-yoon, kaya sinabi niyang sa susunod ay unahin nilang magpunta sina Haekyung at ang kanyang kasintahan. Pagkaalis, sinabi ni Haekyung kay Do-hee na mauna na ito, at nanatili siya upang balaan si Noo-yoon na huwag nang makialam sa kanyang buhay. Tahasang sinabi ni Noo-yoon na mula ngayon ay sarili niyang damdamin lamang ang pakikinggan niya at gagawin niya ang lahat upang mabawi si Haekyung. Inakala ni Haekyung na magtatampo si Do-hee dahil sa kanyang dating kasintahan, ngunit sa hindi inaasahan, nang muli silang magkita, siya pa ang nagkusang mag-imbita sa kanya na kumain ng instant noodles. Sabik niyang hinintay na iuwi siya nito, ngunit dinala siya nito sa convenience store. Habang kumakain ng dalawa, bigla nilang nakita sa labas ang babaeng CEO at isang palaboy na lalaki na magkayakap. Sinabi ng babaeng CEO na may gusto siya sa palaboy na lalaki. Kahit hindi niya alam ang nakaraan nito, naniniwala pa rin siya na isa itong mabuting tao. Nais niyang makasama ito. Nang pareho na silang naluluha at papalapit ng maghalikan, biglang sumugod sina Do-hee at Haekyung upang pigilan sila. Napagtanto ni Haekyung na ang palaboy na lalaki ay ang kanyang nakatatandang kasamahan, kaya hinila niya ito palayo. Tinanong ni Haekyung kung bakit ito naroon. Hindi niya ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon at sinabi lamang na si Jae-hyuk ay naging pasyente na dating nakararanas ng ingay. Dahil kulang sa pagmamahal noong kabataan si Jae-hyuk, nagkaroon siya ng paranoia at obsessive-compulsive disorder, kaya kailangang mag-ingat si Haekyung kay Jae-hyuk. Hindi ito sinabi ni Haekyung kay Do-hee. Nang magpaalam ang dalawa, marahan niyang hinalikan ng noo nito. Kinabukasan, nag-film sina Noo-yoon at Jae-hyuk ng isang palabas kasama si Haekyung. Agad na lumabas sa kanilang pag-uusap ang komplikadong relasyon. Habang tinatanggap ang pagkain, pumili si Jae-hyuk ng isang piraso ng strawberry cake. Bago niya ito isubo, tumingin muna siya kay Do-hee. Biglang tila may naalala si Do-hee. Dali-dali siyang lumapit at pinigilan ito, agad na inutusan siyang iluwa ang cake. Agad niyang kinuha ang gamot sa allergy mula sa bulsa nito. Pinapainom niya ito kagad. Kasabay nito, ipinaliwanag niya kay Haekyung ang mga sintomas ng allergy ni Jae-hyuk. Mabilis na nagbigay ng paunang lunas si Haekyung. Nang gaman ng kalagayan ni Jae-hyuk, inayos nila na may maghatid sa kanya sa ospital. Samantala, napansin ni Noo-yoon ang isang larawang nahulog mula sa bag ni Jae-hyuk. Larawan yun nilang dalawa ni Do-hee. Agad niya yung pinulot at tinakbo palabas. Ibinigay niya ang larawan kay Haekyung sa mismong harapan ni Do-hee. Sabi ni Haekyung, alam niya ang nakaraan ni Do-hee. Kahit ano pa ang ginawa nito, hindi nito maaapektuhan ang nararamdaman niya. Gayunpaman, sinadya pa rin ni Noo-yoon na sirain ang relasyon nila. Sigurado siyang hindi mapipigilan ni Haekyung na mag-alala. Nag-alala rin si Do-hee na baka masyadong mag-isip si Haekyung. Kaya siya na ang nagkusang tumawag dito. Sa halip, nag-alala pa ito para sa kanya. Tinanong niya kung napagalitan ba siya ng manager dahil sa nangyari sa show. Nangako siyang kapag natapos ang trabaho nito, iimbitahan niya itong kumain ng hapunan. Nang magkita sila, buong seryosong ipinaliwanag ni Do-hee na wala na siyang anumang kaugnayan kay Jae-hyuk. Umaasa siyang hindi magagalit si Haekyung. Lubos siyang pinagkatiwalaan ni Haekyung. Ngunit nang hawakan ni Do-hee ang kamay ni Jae-hyuk habang pinipigilan itong kainin ng cake, bahagya pa rin siyang hindi komportable. Nais niyang kung muling magkaroon ng panik na sitwasyon, ang maging unang reaksyon nito ay hawakan ang kamay niya. Pagkatapos tuluyang gumaling si Jae-hyuk mula sa allergy, nag-organisa ang kumpanya ng isang picnic. Nahati sila sa mga koponan upang maglaro ng shooting game. Sa gitna ng laro, nahuli ni Jae-hyuk si Do-hee. Balak niya sanang palayain ito. Ngunit biglang sumugod si Haekyung at binaril siya. Nabuhay ang pagiging competitive ni Do-hee. Pagkatapos siyang mailigtas, agad niyang binaril si Haekyung. Nais niyang siya ang maging huling mananalo. Ngunit pagkalabas niya, inatake siya at napatay sa laro ni Noo-yoon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Ngunit hindi pinansin ni Noo-yoon ang mga patakaran ng laro at paulit-ulit na pinipindot ang gatilyo. Sa kabutihang palad, binaril si Noo-yoon ng babaeng CEO mula sa mataas na pwesto. Natapos ang laro, nagkaroon ng gasgas si Noo-yoon sa binti, kaya sinadya niyang ipakiusap sa kanyang kasamahan na hingin ng tulong ni Haekyung upang lagyan siya ng gamot. Hindi alam ng kasamahan ang relasyon ni Haekyung at Do-hee, kaya tinukso niya na dapat magkabalikan sina Haekyung at Noo-yoon. Napilitan si Haekyung na dalhin ang kahon ng gamot kay Noo-yoon. Sinamantala ni Noo-yoon ang pagkakataon upang tanungin si Haekyung kung minahal ba talaga siya nito noon.
Inamin niyang minahal niya talaga ito noon. Nang naghiwalay sila, matagal din siyang nasaktan. Ngunit ngayon, naglaho na ang lahat ng damdamin. Umaasa siyang makapagsimula silang lahat ng bagong buhay. Umiyak si No Yuon at sumandal sa dibdib nito upang humanap ng kaunting ginhawa. Hindi na kaya ni Haekyung na itulak siya palayo habang nalulungkot ito. Ngunit aksidenteng nakita ni Do-hee ang tagpong yun. Dahil marami pang trabaho sa klinika, nagpaalam si Haekyung na aalis muna. Pumunta si Jae-hyuk upang kausapin ng pribado si Do-hee. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa pagliligtas nito sa kanya. Biglang bumaba ang malakas na hangin mula sa bundok. Hinubad niya ang kanyang coat upang isuot kay Do-hee. Agad itong tumanggi, at sa pamamagitan ng kanyang kilos ay malinaw niyang inilatag ang hangganan sa pagitan nila. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang lahat upang uminom. Biglang nakatanggap si Do-hee ng mensahe mula kay Haekyung. Kaya nagmamadali siyang bumaba upang salubungin ito. Nag-aalala si Haekyung na baka magkamali ang pag-intindi ni Do-hee sa nangyari sa pagitan niya at ni No Yuon. Kaya bumalik siya rito kahit kalagitnaan ng biyahe. Naniniwala si Do-hee na hindi ito magbabalikan sa kanyang dating kasintahan. Ngunit buong tapat na inamin ni Haekyung na kapag iniisip niya ang posibilidad na magkasama sina Do-hee at Jae-hyuk, agad siyang nakakaramdam ng pagkainis. Inilagay niya ang sarili niya sa katayuan nito, at ayaw rin niyang maramdaman nitong walang kapanatagan dahil sa kanya at sa kanyang dating kasintahan. Matapos maayos ang hindi pagkakaunawaan, taimtim niyang ipinahayag na pahahalagahan niya ang kasalukuyan. Bibigyan niya ito ng mabuting pagtrato mula sa kanyang buong puso. Nagpalitan ang dalawa ng isang matamis na halik. Pagkatapos ng picnic, bumalik sila sa syudad. Habang naglalakad si Jae-hyuk sa kalsada, bigla siyang pinigilan ng isang lalaki. Ito ang senior ni Haekyung. Nang makita ni Jae-hyuk ang lalaking ito, nagpanik siya at tumakbo palayo. Tumakbo siya papunta sa kalsada at nadapa habang iniiwasan ng isang sasakyan. Naabutan siya ng lalaki at hinila siya papasok sa isang cafe upang mag-usap. Lumabas na ang lalaking ito ay dating psychiatrist. Ilang taon na ang nakalipas, nung reporter pa si Jae-hyuk, iniulat niyang pinatay ng lalaki ang isang pasyente. Nagbigay iyon ng masamang reputasyon sa kanyang pamilya. Sa isang iglap, wasak ang karera ni Dokjang. Nawasak din ang kanyang pamilya. Matagal nang hinahanap ni Dokjang si Jae-hyuk, at ngayon lamang niya ito natagpuan. Ngayon ay hinihiling niyang ituwid ni Jae-hyuk ang maling balitang kumalat noong mga nakaraang taon. Kailangang lumabas si Jae-hyuk sa isang programa upang linawin ang katotohanan. Ngunit sinabi ni Jae-hyuk na inabandona siya ng kanyang pamilya at sinusubukan lamang niyang makakuha ng pagkilala. Kung masisira ang kanyang reputasyon ngayon, lalo siyang hindi tatanggapin ng kanyang pamilya. Hindi inasahan ni Dokjang na mananatili pa ring makasarili si Jae-hyuk tulad noon. Bago umalis, binalaan niya na yun na ang huling pagkakataon ni Jae-hyuk upang mapatawad. Kapag nagpumilit pa rin itong hindi magbago, hindi niya alam kung ano ang maaari niyang gawin. Sa oras na ito, wala pang kamalay-malay sina Do-hee at Haekyung. Nanood ang dalawa ng pelikula sa bahay nito nang bigla siyang antukin, kaya inanyayahan niyang matulog ito kasama niya. Ngunit ramdam ni Do-hee na masyadong mabilis ang mga pangyayari at nagpumilit siyang umuwi. Mahal ni Haekyung si Do-hee, kaya inihatid niya ito hanggang sa pintuan. Pagkatapos ay tumayo siya roon at pinanood itong pumasok sa bahay bago siya umalis. Pagpasok ni Do-hee sa silid, natuklasan niyang magulo ang buong bahay. Malinaw na may taong pumasok at naghalungkat ng mga gamit. Natarante siya at agad na tinawagan si Haekyung. Nag-alala ito at agad na bumalik. Napansin ni Do-hee ang isang bagay sa likod ng kurtina, kaya kinuha niya ang kawali at lumapit, saka pabiglang hinila ang kurtina. Gulat na gulat siyang makita si Jae-hyuk na nakaupo roon, puno ng dugo ang mga kamay at mukha. Galit at pag-aalala ang naramdaman niya. Tinanong niya kung bakit ito naroon. Mukha itong nawala ng katinoan. Paliwanag nitong hindi pa napapalitan ang code ng pintuan ng bahay. Pumasok lamang daw siya upang hanapin ang mga litrato noong magkasama pa sila. Ngunit nang wala siyang makita kahit ano tungkol sa kanya, nagwala siya at nauwi ang lahat sa ganoong sitwasyon. Sa oras na yun, narinig ang katok ni Haekyung mula sa labas. Dahil ayaw ni Do-hee na makita ni Haekyung na sangkot pa rin siya sa masamang nakaraan na yun, at nais din niyang panatilihin ang kaunting dignidad ni Jae-hyuk, sinenyasan niya itong huwag gumawa ng ingay. Pagkatapos ay kunwari niyang binuksan ang pinto ng kalmado at nagsinungaling na ang kanyang ina ang dumating. Hindi lamang daw niya maintindihan ang sitwasyon kaya siya nataranta. Malinaw na naramdaman ni Haekyung ang kaba ni Do-hee sa telepono, kaya tila hindi siya naniniwala sa paliwanag nito. Ngunit gaano man siya magtanong, iginiit pa rin ito na wala naman talaga. Dahil wala na siyang makuhang impormasyon, umalis siya sakay ng kotse. Bumalik si Do-hee sa silid at mariing binalaan si Jae-hyuk na ang pagpasok sa bahay ng iba ay isang ilegal na gawain. Bukod pa roon, matagal nang tapos ang kanilang relasyon. Pinayuhan ni Do-hee si Jae-hyuk na bumalik na agad sa US, at nagbabala siyang kapag inulit pa nito ang ganitong bagay sa hinaharap, hinding-hindi niya ito patatawarin. Nang gabing yun, hindi pa rin mapalagay si Do-hee. Umuwi ang kanyang ina at nadatnan siyang umiiyak dahil sa kanyang buhay pag-ibig.
Labis ang pagkasakit ng kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. Kasabay nito, tinawagan niya ang kanyang asawa upang opisyal na humingi ng diborsyo. Sa kasal na ito, nais ng kanyang ina na ipakita sa kanya ang isang payapang pamilya, kaya pinagtiyagaan niyang manatili ng maraming taon na hindi nakikipagdiborsyo. Ngunit ngayong nakikita niyang paulit-ulit nasasaktan ang kanyang anak, hindi na niya kayang tiisin. Na-realize ng kanyang ina na wala nang saysay ang manatili sa isang walang silbing pagsasama. Masaya si Do-hee na makakatakas na ang kanyang ina mula sa hindi masayang pag-aasawa. Pinayuhan pa niya ang kanyang ina na magpatingin sa isang psychologist upang makapagpagaling. Sinunod ng ina ni Do-hee ang payo at pumunta sa isang psychiatric clinic. Nagkataon na si Haekyung ang tumanggap sa kanya. Hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa. Matiyag ang ginabayan ni Haekyung ang kanyang ina sa pagharap sa kawalan. Matapos ang diborsyo, humanga ang babae sa kanyang profesionalismo. Pinuri pa niya ito na gwapo at matured. Nang malaman niyang may kasintahan na si Haekyung, sinabi niya na siguradong maraming babae ang nahuhumaling dito. Sino man ang maging kasintahan nito ay madaling makaramdam ng kawalan ng kapanatagan. Kung ang kanyang anak ang makipag-date kay Haekyung, tiyak niyang hindi siya papayag. Ikinwento ni Haekyung ang nakakatuwang pangyayaring yun kay Do-hee dahil ipinagtanggol siya ng isang estrangherang babae. Walang ideya si Do-hee na ang babaeng yun ay ang kanyang ina. Pagdating ni Do-hee sa kumpanya, agad siyang sinabihan ng kanyang katrabaho na nagdala ng reporter si Noo-yoon para sa isang interview. Sa unang tingin, sinabi ng reporter na ang layunin ay upang mag-promote ng kumpanya. Ngunit sa katotohanan, nagtatanong siya tungkol kina Noo-yoon at ang kanyang dating kasintahan na magkasamang lumalahok sa programa. Agad na naunawaan ni Do-hee na nais ni Noo-yoon na magkamali ang publiko ng akala na may nararamdaman pa rin sila ni Haekyung para sa isa't isa. Ang layunin ay guluhin sina Haekyung at Do-hee. Kaya buong tapat na sinabi ni Do-hee kay Noo-yoon na seryoso silang nagde-date ni Haekyung. Iginiit ni Noo-yoon na ginagawa lamang niya yun dahil sa kanyang nararamdaman para kay Haekyung. Dahil nagkakaroon din ng problema si Do-hee tungkol sa kanyang dating kasintahan, wala raw siyang karapatang sisihin ng iba. Nang marinig yun, hindi na nais ni Do-hee na makipagtalo pa. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Haekyung. Inaya siya nitong kumain pagkatapos ng trabaho. Pagkababa ng tawag, biglang dumating si Jae-hyuk sa klinika. Ipinahayag niya ang kanyang kagustuhan na sumailalim sa psychotherapy. Umaasa si Jae-hyuk na matutulungan siya ni Haekyung. Ipinaliwanag ni Haekyung na kailangan ng psychotherapy ang ganap na tiwala sa pagitan ng pasyente at ng doktor. Gayunpaman, malinaw na walang tiwala sa pagitan nila. Kaya nagpasya si Haekyung na imungkahi ang ibang doktor kay Jae-hyuk. Ngunit tumanggi pa rin si Jae-hyuk. Kasabay nito, ikinwento ng pinsan ni Jae-hyuk kay Do-hee ang kanyang kwento noong kabataan. Ang ama ni Jae-hyuk ay isang mayamang binatang amo. Ilang taon na ang nakalipas, dahil sa pag-ibig, tumakas ito kasama ang ina ni Jae-hyuk. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, hindi na nito kinaya ang kahirapan kaya binaliwala ang pagmamakaawa ng asawa at bumalik sa tahanan ng kanyang mga magulang. Noong una, tinanggap ng mayamang pamilya si Jae-hyuk dahil siya ang kanilang nag-iisang apo. Ngunit hindi malaman kung bakit, makalipas ang ilang taon, pinalaya si Jae-hyuk mula sa kanilang tahanan. Nagdulot ito ng malaking sugat sa kanyang pag-iisip. Sa kabutihang palad, nagpasya si Jae-hyuk na sumailalim sa psychotherapy at kasalukuyang nasa klinika ni Haekyung. Agad na nakaramdam si Do-hee na may mali kaya nagmamadali siyang pumunta sa klinika. Pagdating niya, nakita niya si Haekyung na galit na kinakabig ang kwelyo ni Jae-hyuk. Nang makita ni Jae-hyuk si Do-hee, agad niyang pinilit magmukhang kaawa-awa. Humingi siya ng tulong sa kanya. Nang tumingin si Haekyung, nakita niya ang nagulat na mga mata ni Do-hee. Bago dumating si Do-hee, sinadya ni Jae-hyuk na sabihin kay Haekyung na noong akala nitong nasa panganib si Do-hee, ang taong nasa bahay niya ay siya. Nagpatuloy sa pag-provoke si Jae-hyuk. Sinabi niyang hindi nagbago ang lock code ng bahay sa loob ng maraming taon dahil nais ni Do-hee na protektahan siya. Hindi raw nagatubili si Do-hee na lokohin si Haekyung, kaya sigurado siyang mahal pa rin siya nito sa puso niya. Dahil sa matinding galit, hindi na nakontrol ni Haekyung ang sarili. Hindi niya inakalang makikita ni Do-hee ang tagpong yun. Agad na hinila ni Do-hee si Jae-hyuk at umalis. Aabutin sana sila ni Haekyung, ngunit biglang hingal na hingal ang isang pasyente. Nang matulungan niya itong kumalma, nawala na sina Do-hee at Jae-hyuk. Dinala ni Do-hee si Jae-hyuk sa harap ng istasyon ng pulisya. Nais niya itong i-report para sa trespassing at harassment. Nang marinig yun, nagsimulang humingi ng tawad si Jae-hyuk sa mababang tinig. Muli siyang pinatawad ni Do-hee. Sinisi niya ang sarili dahil hindi niya kayang ayusin ang kanyang matagal ng nakaraan. Lalo pa niyang sinisisi ang sarili sa pagdulot ng problema kay Haekyung. Kaya napaupo siya sa lupa at umiyak ng todo. Pagkatapos niyang mailabas ang lahat ng kanyang nararamdaman, tinawagan niya ang pinsan ni Jae-hyuk. Hiniling niyang kunin nito si Jae-hyuk. Bago sila umalis, nagkaroon ng pagtatalo ang pinsan ni Jae-hyuk at si Noo-yoon. Lumabas na nais ni Noo-yoon na i-publicize ang interview ng reporter upang hindi magkatuluyan sina Haekyung at Do-hee.
Galit siyang pinagsabihan nito, katulad ng ginawa ni Jaehyuk. Sila raw ang kusang nagpakawala sa taong mahal nila. Ngayon na natagpuan na nina Haekyung at Do-hee ang bagong kaligayahan, nanggulo pa silang dalawa. Sinabi ng pinsan na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa matigas na pagkapit sa taong mahal mo, kundi ang pagbitaw para sa kanilang kaligayahan. Sa pagkarinig ng mga salitang yon, napagtanto rin ni Noo-yoon ang kanyang pagkakamali. Nagpasya siyang pigilan ng reporter na ilabas ang interview. Sa parehong oras, binalak niyang pag-isipan muli ang kanyang relasyon kay Haekyung. Sa sandaling ito, mag-isa na naglakad si Do-hee papunta sa tulay kung saan sila unang nagkita ni Haekyung. Malinaw pa sa kanya ang alaala ng pagkakataong yon. Ngunit ngayon, puno ng takot ang kanyang puso. Nag-aalala siyang baka sobra niyang pinapahalagahan ang kasalukuyan. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya kayang takasan ang impluwensya ng nakaraan. Sa sandaling ito, umiinom si Haekyung kasama ang kanyang nakatatandang kasamahan upang lunurin ang kalungkutan dahil hindi niya makita si Do-hee kahit saan. Nagsisi siya sa pagsugod kay Jaehyuk. Ngunit nang ipahayag ni Jaehyuk ang kanyang pagnanais na angkinin si Do-hee, at nang sabihin nitong nagsinungaling siya upang protektahan siya, hindi na talaga nakapagpigil si Haekyung. Nang pumunta si Do-hee sa convenience store, nakita niya si Haekyung na lasing at nakasalampak sa mesa. Paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalan niya. Pamatak na sana ang kanyang mga luha. Inabot niya ang kamay upang hawakan ito. Ngunit bigla niyang naramdaman ang matinding awa para dito. Naramdaman niyang kung hindi niya kayang ayusin ng maayos ang kanyang nakaraan, hindi siya karapat-dapat na makasama ito. Kinabukasan, nagpakita si Haekyung sa pintuan ni Do-hee at inanyayahan siyang mag-almusal. Sinabi niyang humihingi siya ng tawad dahil pakiramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit naapektuhan ang buhay nito. Maingat niya siyang inaliw na hindi yun kasalanan niya. Ngunit matigas pa rin ang loob niyang iniisip na kung tinapos na sana nila ang kanilang relasyon bago pa man lubusang makilala ang isa't isa, hindi sana nangyari ang mga kasalukuyang pangyayari. Nagsinungaling siya na hindi siya komportable kumain kasama niya at gusto niyang tapusin ang relasyong ito. Lubos na nagdusa si Haekyung dahil sa pagkawasak ng kanyang puso. Habang kinakain ng pagkain na ipinadala ng pasyente, naisip niya na hindi na siya muling makakakain kasama niya. Namula ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, si Noo-yoon ang kusang lumapit kay Haekyung at sinabi na napagpasyahan niyang palayain na siya. Mula ngayon, hindi na niya siya pipiliti na bumalik sa kanya. Gusto lang niyang maging masaya ito. Samantala, si Jaehyuk ay patuloy na nalulunod sa paghihirap. Sa loob ng ilang araw, hindi siya kumain o uminom. Kahit na may galit si Dr. Jang kay Jaehyuk, mabait pa rin niyang pinayuhan si Jaehyuk na lumabas sa relasyong ito at itama ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ngunit lumuhad siya at umiyak ng sobra. Sinabi niya na nasugatan ang kanyang kaluluwa. Kaya nagawa niya ang mga bagay na nakasakit kay Do-hee. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Dr. Jang na tulungan siya. Nakita ni Dr. Jang ang anyong yun at nakaramdam siya ng galit at awa. Umaasa siyang tatanggapin ni Jaehyuk ang paggamot upang agad siyang makalaya mula sa sakit at maging matatag. Pagkatapos ng paghihiwalay, dinala ni Do-hee ang kanyang ina sa peryahan upang maibsan ang kanyang nararamdaman. Kaya nang umuwi siya, nakita niyang naghihintay sa kanya si Haekyung sa harap ng kanilang bahay. Hindi niya nais na bitawan ang relasyong ito. Nangako siya na anuman ang mangyari, gagawin niyang komportable si Do-hee na kumain kasama niya. Muli, narinig ni Do-hee ang mga yabag ni Haekyung na unti-unting lumalayo. Ngunit kinailangan lamang niyang pigilan ang kanyang sakit at hindi siya sinagot. Pagkatapos noon, nagpunta si Haekyung at ang kanyang ina sa ospital para sa operasyon. Nag-aalala ang kanyang ina na baka mapahamak siya, kaya iniwan niya ito ng isang liham. Sa labas ng operating room, binuksan ni Haekyung ang liham. Sa sulat, humingi ng tawad ang kanyang ina dahil hindi niya ito nag-abayan at hindi niya naibigay ang sapat na pagmamahal. Kahit na nagkamali siya, hindi kailanman nagbago ang pagmamahal niya sa kanya. Binasa ni Haekyung ang liham at umasa na magiging maayos ang operasyon. Inaasahan niyang pagkatapos gumaling ng kanyang ina, maayos nila ang kanilang relasyon. Gayunpaman, malupit na ibinalita ng doktor na nabigo ang operasyon. Muling naranasan ni Haekyung ang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay. Hinawakan niya ng mahigpit ang liham ng kanyang ina at napaiyak siya ng todo. Nakakuha si Do-hee ng tawag mula sa assistant ni Haekyung. Nang marinig niya ang balita, agad siyang nagmadali papunta sa ospital. Umiiyak si Haekyung kaya niyakap siya ni Do-hee ng mahigpit upang siya ay aliwin. Pagkatapos, dumalo silang dalawa sa libing ng kanyang ina. Nakita ng assistant na nakasuot pa rin siya ng pambahay, kaya iminungkahi nitong magpalit muna siya ng damit. Ipinakiusap ni Do-hee sa assistant na alagaan si Haekyung at sinabi niyang babalik siya kaagad. Pagkapalit niya at paglabas, nadatnan niyang nakatayo sa pintuan si Jaehyuk. Humingi ng tawad si Jaehyuk sa sakit na naidulot niya sa kanya noon. Inamin din niya na tapos na talaga ang kanilang relasyon. Plano niyang magpatingin sa isang psychologist upang maghilom. Samantala, sinabi ng pinsan ni Jaehyuk na hindi niya alam kung saan nagpunta si Jaehyuk. Nang marinig ito, nag-alala si Haekyung dahil nakita niyang nagpalit ng damit si Do-hee at hindi pa nakakabalik. Natakot si Haekyung na baka saktan siya ni Jaehyuk.
Nang muntik nang mabaliw si Hekyang sa pag-aalala, biglang lumitaw si Do-hee sa harap niya. Hindi niya nakontrol ang kanyang emosyon at hinila niya ito papalayo. Pinagalitan niya ito dahil umalis ito nang hindi nagsasabi. Hindi rin niya sinagot ang telepono. Pagkatapos ay niyakap niya ito at humingi ng tawad. Ipinaliwanag niyang nasabi niya ang maling mga salita dahil nagpadala siya sa galit. Hindi talaga maisip ni Hekyang kung ano ang kaya niyang gawin kung nag-iisa sina Do-hee at Jae-hyuk. Ipinaliwanag ni Do-hee na nagpasya na si Jae-hyuk na magpatingin para sa counseling. Nagmamadali siya kaya nakalimutan niyang dalhin ang telepono sa bahay. Nangako siya na mas mag-iingat siya sa susunod upang hindi na ito mag-alala. Pagkatapos ng libing, kusang nagtungo si Do-hee sa bahay ni Hekyang upang alagaan siya. Kahit hindi marunong magluto si Do-hee, pinilit pa rin niyang matutunan ang mga pagkaing gusto ni Hekyang. Yamakap si Hekyang kay Do-hee mula sa likod. Nagpasalamat siya dahil nasa tabi pa rin niya ito. Sa presensya niya, hindi niya naramdaman na iniwan siya ng mundo. Ito ang pinakamasamang mangkok ng pansit na naluto para kay Hekyang, ngunit talagang nagustuhan niya ito. Bago namatay ang kanyang ina, palagi niyang nais na ipagluto siya. Parehong hindi marunong magluto ang kanyang ina at si Do-hee, ngunit naniniwala siyang magiging magkahawig ang lasa ng luto nila. Mahigpit na niyakap ni Do-hee si Hekyang mula sa likod. Alam niyang ang presensya lamang niya ang makakaaliw dito. Nang magising si Do-hee, nakita niyang may iniwang tala si Hekyang. Isinulat nito na kukuha siya ng oras at pupunta siya sa klinika sandali. Inaasahan niyang hintayin siya nito sa bahay. Sa sandaling yon, tumunog ang doorbell. Si Noo-yoon yon, kagagaling lamang niya sa trabaho. Nang bumalik siya sa kumpanya, nalaman ni Noo-yoon na pumanaw na ang ina ni Hekyang. Sinisi niya sina Hekyang at Do-hee dahil hindi nila sinabi sa kanya ang totoo. Kahit na sumuko na siya kay Hekyang, mayroon pa rin siyang nararamdaman para sa ina nito. Nang makita ni Do-hee na umiiyak si Noo-yoon, niyakap niya ito. Sinabi ni Do-hee na kasalanan yon ni Hekyang. Kapag bumalik si Hekyang, maaaring saktan siya ni Noo-yoon upang maibsan ang kanyang galit. Pagbukas ni Hekyang ng pinto, nakita niya ang kanyang dating kasintahan at ang bago niyang kasintahan na magkayakap. Mabilis na ipinaliwanag ni Do-hee na hindi siya ang dahilan ng pag-iyak ni Noo-yoon. Agad siyang umurong upang bigyan sila ng pribadong sandali. Ngunit pagdating niya sa pintuan, idinikit niya ang kanyang tainga upang makinig sa pinag-uusapan nila. Nagpapasalamat si Hekyang na umiiyak si Noo-yoon para sa kanyang ina. Ngunit umaasa siyang mula ngayon ay huwag na silang magkasangkot sa buhay ng isa't isa. Nais niyang tuluyan ng maputol ang ugnayan nila. Dahil sa narinig, umalis si Noo-yoon ng may galit. Agad namang tinawag ni Hekyang si Do-hee. Ngunit hindi niya inasahan na mahuhuli niya itong nagtatago sa pasilyo. Inipit niya ito sa dingding at nakiusap na manatili ito sa kanyang tabi. Nang nagiging romantiko ang sandali, nakatanggap si Do-hee ng tawag mula sa kanyang ina. Naghihintay pala ito sa kanilang bahay. Kaya nagpaalam siya kay Hekyang at dali-daling umuwi. Kinabukasan, hiniling ni Hekyang kay Dr. Jang na siya muna ang tumano sa klinika. Nagkataon namang hiniram din ni Dr. Jang ang silid upang gamutin ang karamdaman sa pag-iisip ni Jae-hyuk. Ipinaliwanag ni Dr. Jang na ang pagkahumaling ni Jae-hyuk kay Do-hee at ang matinding pagnanais nitong makilala ng kanyang ama ay dulot ng paranoia. Dahil sa impluwensya ng sakit na ito, inisip ni Jae-hyuk na hindi siya kailanman nakipaghiwalay kay Do-hee at hindi rin siya iniwan ng kanyang ama. Kailangang makatakas si Jae-hyuk mula sa mga ilusyon na yun at harapin ang katotohanan. Sa narinig, napaiyak si Jae-hyuk. Hiling niya ay makalaya siya mula sa kanyang paranoia. Kaya taos-puso siyang nakiusap kay Dr. Jang na tulungan siya. Dumating ng oras si Hekyang upang sunduin si Do-hee sa trabaho. Ngunit nahuli niya si Do-hee na palihim na lumalabas. Kahit sinabi nitong matatapos siya sa loob ng kalahating oras, hindi niya napigilan ang presyon ng ina. Ipinagkasundo na pala siya nito sa isang blind date. Pagkaupo pa lamang niya, sinabi niyang mayroon siyang kasintahan. Ilang sandali pa, dumating si Hekyang at nagyabang na siya ang kasintahan ni Do-hee. Sa katunayan, mayroon ding kasintahan ng lalaki. Hindi lamang niya yun sinasabi sa kanyang pamilya. Pumunta lamang siya roon upang bigyang kasiyahan ang kanyang mga magulang. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang sitwasyon, umalis na siya agad. Nainis si Hekyang dahil itinago ni Do-hee ang kanilang relasyon mula sa kanyang ina. Hiniling niyang ipakilala siya nito sa kanyang pamilya sa lalong madaling panahon. Sa oras na yun, sinabi ni Do-hee na bumisita na ang kanyang ina sa klinika ni Hekyang at idineklara nitong hindi niya ipapakasal ang kanyang anak sa isang doktor tulad niya. Dahil nakikita ng kanyang ina na isa siyang banayad na tao at marami ang may gusto sa kanya. Kapag inihayag agad nila ang kanilang relasyon, tiyak na sasalungatin sila. Kaya kailangan munang ihanda ni Do-hee ang sarili bago opisyal na dalhin si Hekyang sa kanilang tahanan. Hiniling din niya kay Hekyang na alamin kung ano ang mga gusto ng kanyang ina. Habang naglalakad sila, nag-uusap at nagtatawanan sila ng masaya. Ngunit sa hindi inaasahan, nakita nila si Jae-hyuk na nakatitig sa kanila. Agad tumawag si Hekyang kay Dr. Jang. Sinabi ni Dr. Jang na huwag pag-alabin si Jae-hyuk at pupunta siya agad. Sinabi ni Hekyang kay Do-hee na manatili lamang ito kung nasaan siya at maghintay.
Pagkatapos ay lumapit siya at dahan-daang pinayuhan si Jae-hyuk na bumalik sa klinika. Ngunit tumalikod si Jae-hyuk at biglang tumakbo patungo sa kalsada. Isang sasakyan ang mabilis na dumaan. Agad na tumakbo si Haekyung at itinulak si Jae-hyuk palayo. Ngunit siya ang nasagasaan ng sasakyan. Nawalan siya ng malay at dinala agad sa operating room para sa agarang gamutan. Naging matagumpay ang operasyon. Umupo si Do-hee sa tabi ng kanyang kama. Umiiyak siyang pinupunasan ng kanyang katawan. Paulit-ulit siyang nanalangin na magising ito. Tila narinig ni Haekyung ang tinig ni Do-hee. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Do-hee at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sobrang tuwa ni Do-hee, napaiyak siya. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa dibdib nito at humagulgol. Sa wakas na ilabas niya ang takot na matagal niyang kinikimkim. Nakatayo naman si Dr. Jang sa tabi at sinisisi ang sarili dahil hindi niya nabantayan si Jae-hyuk. Ngunit naisip din niyang hindi kailangang umabot si Haekyung sa puntong yun. Sinabi ni Haekyung na bukod sa tungkulin niya bilang doktor, hindi niya hahayaang mapahamak si Jae-hyuk sa harap ni Do-hee. Kung hindi, magiging tanikala si Jae-hyuk sa puso ni Do-hee habang buhay. Hindi niya hahayaang mamuhay si Do-hee sa pagsisisi. Sa parehong oras, natanggap din ng ama ni Jae-hyuk ang balita kaya pumunta rin siya sa ospital. Ngunit hindi man lang nito inalala ang sugat ng anak. Sa halip, sinermo na niya ito, sinasabing sa lahat ng taon ay puro problema lamang ang dala nito. Naalala rin ng ama ni Jae-hyuk ang isang pangyayari maraming taon na ang nakalipas. Noong panahong yun, tinulungan niyang ayusin ang isang problema ni Jae-hyuk. Matapos magpakalat si Jae-hyuk ng maling balita na some-ire sa buhay ni Dr. Jang, lumuhad siya at nakiusap sa kanyang ama na payagan siyang ayusin ang impormasyon upang maibalik ang pangalan ni Dr. Jang. Ngunit natakot ang kanyang ama na maapektuhan ang kumpanya, kaya mabilis niya itong ipinadala sa ibang bansa. Tumanggi rin ang ama ni Jae-hyuk na linisin ang pangalan ni Dr. Jang. Kaya kinailangan harapin ni Dr. Jang ang isang maling paratang. Ngayon na nagdulot si Jae-hyuk ng aksidente sa sasakyan, labis na nagalit ang kanyang ama. Sinabi rin ng kanyang ama na dapat ay pinutol ko na ang ugnayan ko sa iyo noong taon na yon. Hindi na nakapagtimpi si Jae-hyuk at iginiit niyang ang dapat putulin ay ikaw. Nang sumagot si Jae-hyuk, sinampal siya ng malakas ng kanyang ama. Sinabi ni Jae-hyuk na palagi niyang pinangarap na balang araw ay tunay siyang ituring ng kanyang ama bilang anak at mahalin. Ngunit ngayon, tuluyan ang naglahong parang bula ang pangarap na yon. Kailanman ay hindi siya minahal ng kanyang ama. Hindi man lang siya tiningnan ng kanyang ama kahit minsan. Nagpasya si Jae-hyuk na mula ngayon, puputulan na niya ang ugnayan nilang mag-ama. Hindi na rin niya ibababa ang sarili upang humingi ng isang relasyon na hindi na umiiral. Galit na umalis ang kanyang ama sa silid ng ospital. Narinig ni Dr. Jang ang buong pag-uusap mula sa labas ng pinto. Sa wakas ay naunawaan niyang ang tunay na may problema sa pag-iisip ay ang ama ni Jae-hyuk. Ang makasariling lalaking ito ay hindi kailanman nagbigay ng kahit kaunting pagmamahal sa kanyang anak. Dahil dito, napilitan si Jae-hyuk na mabuhay sa ilusyon sa loob ng maraming taon. Sa loob ng silid, umiiyak si Jae-hyuk sa sakit. Nakaramdam lamang ng awa si Dr. Jang para kay Jae-hyuk. Tinapak niya ang balikat ni Jae-hyuk at pinayuhan itong agad na kumawala mula sa sakit. Guminhawa na ang katawan ni Jae-hyuk at maaari na siyang ma-discharge anumang oras. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayan upang kalimutan ang nakaraan at magsimulang muli. Nang lumabas si Do-hee mula sa silid ng ospital ni Haekyung, nadaanan siya ni Jae-hyuk. Sa pagkikita nilang yon, hindi man lang siya tinignan ni Jae-hyuk. Diretso lamang siyang naglakad palagpas sa kanya. Sa katunayan, palihim na nagtungo si Jae-hyuk sa pintuan ng silid ni Haekyung. Sinisi niya ang sarili sa masamang impluwensya na naidulot niya kay Haekyung. Sa wakas ay naunawaan niya ang kanyang mga pagkakamali, kaya nagpasya siyang lumayo upang mamuhay ng mapayapa at masaya ang lahat. Paglabas ni Haekyung sa ospital, mabuti siyang inalagaan ni Do-hee. Gumamit pa siya ng dahilan na may overtime upang ipaluto sa kanyang ina ang masustansyang pagkain. Lumabas na mula nang si Haekyung ay 10 taong gulang, kinailangan na niyang magluto para sa sarili. Pagkaraan ng napakaraming taon, sa wakas ay nakatikim siya ng pagkaing niluto ng isang nakatatanda. Dumagsa ang sari-saring damdamin sa kanyang puso. Naramdaman niyang pinainit siya ng mga mabuting bagay na dala ni Do-hee sa kanyang buhay. Isang gabi, nagkaroon si Do-hee ng panaginip na nakitang nabangga ng sasakyan si Haekyung at hindi na ito nagising. Nang magising siya, labis siyang nataranta. Hindi niya makilala kung yun ba ay panaginip o realidad. Hindi na siya nagpalit ng damit at nagmadaling tumakbo papunta sa bahay ni Haekyung. Nang makita niyang nakatayo pa rin ito sa harap niya, agad niya itong niyakap ng mahigpit. Nais niyang tunay na maramdaman ang presensya nito. Hiniling niyang tulungan siya nitong palitan ang benda. Nang mas lalong naglapit ang distansya nilang dalawa, marahan niyang iniangat ang mukha nito at hinalikan ng dahan-dahan. Ganap na siyang gumaling kaya nakiusap siyang dalhin siya nito sa bahay upang ipakilala sa kanyang ina. Nais na niyang magpakasal kagad sa kanya. Nang malaman ng ina ni Do-hee na si Haekyung ang kanyang kasintahan, hinila siya ng kanyang ina para kausapin.
Nag-aalala ang kanyang ina na dahil sa mahinahong personalidad ni Haekyung, madali itong maakit ng ibang babae. Alam din ng kanyang ina ang problema sa dalawang nakaraang relasyon sa CPP, kaya natatakot siyang maging dahilan yun upang saktan siya ni Haekyung kapag nagkaroon sila ng pagtatalo. Gayunpaman, naniniwala si Do-hee sa personalidad ni Haekyung at sa tapat nitong damdamin para sa kanya. Kahit pansamantalang tumutol ang kanyang ina, nakapili na siya sa kanyang puso na si Haekyung ang nais niya. Upang maalis ang pag-aalala ng ina ni Do-hee, kusang inanyayahan ni Haekyung ang ina nito para sa isang pribadong pagkain. Umaasa siyang sa mas malapit na pakikisalamuha, unti-unti niyang mauunawaan ang tunay niyang personalidad. Lubos na natuwa si Do-hee nang makita niyang seryosong inaayos ni Haekyung ang problema sa pagitan nila. Sa pag-uwi nila, bigla niyang nakita si Dr. Jang sa harap ng convenience store. Sa mga nagdaang araw, palaging nasa tabi ni Jae-hyuk si Dr. Jang upang tulungan siya sa paggamot sa kanilang bayan. Sa panahong yun, hindi lamang niya isinama si Jae-hyuk sa mga charity activity, kundi nagbiyahe rin sila ng magkasama. Sa proseso ng pagpapagaling kay Jae-hyuk, natanggal din ni Dr. Jang ang bigat sa kanyang puso. Nakaya niyang bitiwan ang galit sa nakaraan. Ngayon ay puno siya ng kumpiyansa upang magsimula ng bagong buhay. Naghanda sina Do-hee at Haekyung ng isang salo-salo upang salubungin ang pagbabalik ni Dr. Jang. Pagkatapos noon, palihim na tinawagan ni Do-hee ang babaeng CEO. Alam niyang palihim nitong hinihintay si Dr. Jang at gusto niyang bigyan sila ng sorpresa. Nagkatinginan ang babaeng CEO at si Dr. Jang nang may puno ng pag-ibig sa kanilang mga mata. Halos hindi nila makayanan ang matagal na pananabik. Nang makita yon, marahang hinila ni Do-hee si Haekyung upang bigyan sila ng pribadong sandali. Sa parehong oras, tuluyan ang gumaling si Jae-hyuk mula sa kanyang sakit sa pag-iisip at bumalik sa Seoul. Masaya ang pinsan ni Jae-hyuk at si No-yoon nang makita nilang nakalaya si Jae-hyuk mula sa kanyang ilusyon at niyakap ang bagong buhay. Lumabas na nagsisimulang magnegosyo ng magkasama ang pinsan ni Jae-hyuk at si No-yoon. Gumagawa sila ng isang fashion show. Kahit maraming likes ang show, hindi pa rin sila kumikita. Upang baguhin ang sitwasyon, inimbitahan ni No-yoon si Jae-hyuk na sumali sa kanilang startup. Naniniwala siyang sa talino ni Jae-hyuk, siguradong uunlad at kikita ang programa. Nag-isip si Jae-hyuk sandali at pumayag. Ngayon ay determinado siyang subukan ng lahat upang maging mas maganda at mas masaya ang kanyang buhay. Pagkatapos, nagdaos ang babaeng CEO ng isang party kasama ang lahat ng kanyang mga empleyado. Nang dumating ang lahat, nakasuot siya ng wedding dress at may hawak na bulaklak. Sumunod sa kanya si Dr. Jang na nakasuot. Sa harap ng lahat, opisyal nilang inanunsyo ang kanilang kasal. Kahit simple ang seremonya, sila ang pinakamaligayang tao sa mundo sa sandaling yun. Nagtipon ang lahat sa paligid ng bagong kasal upang kumuha ng mga larawan. Masaya ang lahat. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Haekyung si Do-hee sa isang food truck sa tabing dagat upang kumain ng bibimbap. Lubos siyang naantig sa sandaling yun. Naramdaman niyang maswerte siya dahil noong una silang nagkita, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ayain siyang kumain. Pagkatapos noon, inalok niyang pakasalan siya. Umasa siyang makabuo silang dalawa ng isang maliit na pamilya tulad ng babaeng CEO at ni Dr. Jang. Ngumiti si Do-hee at tumango. Nangako ang dalawa na magkakasama silang kakain sa buong buhay nila. Dito nagtatapos ang serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.